Isang ulila ang may nakatagong demon power sa loob niya. 400 taon na ang nakalilipas, nagpa siya ang isang makapangyarihang demon lord na nagngangalang Dark Schneider na lumikha ng Dark Rebel Army upang sakupin ang mundo. Ngunit nabigo siya. Gayunpaman, dahil sa kanyang ganap na nakakabaliw na plot armor, sa bawat oras na siya ay mamatay, palagi siyang babalik sa isang bagong laro kasama ang pag-save, triple ang kanyang mga kapangyarihan upang batch sa mga nakakabaliw na antas. 15 taon na ang nakalilipas, si Schneider ay nakipaglaban sa 4 na kaharian kasama ang kanyang 4 na kasama, sina Gara at Abigail sa isang 4 na taong mahabang digmaan. Sa kabila ng pagiging isang makapangyarihang wizard, nagmulticlass din si Schneider bilang isang manlalaban, na nagbigay sa kanya ng makapangyarihang magic at ang katawan ni Arnold Schwarzenegger sa kanyang kalakasan. Pagkatapos ng 4 na taong labanan, isang pari na nagngangalang Gianotto ang nagbasa ng manga at alam na si Dark Schneider ay bubuhayin muli. Kaya, natagpuan niya ang bagong anyo ni Dark Schneider, isang sanggol na pinangalanang Lucian, at tinatakan ang kanyang mga kapangyarihan at pagkakakilanlan sa sanggol, na parang Pokemon. Kaya, sa halip na ipanganak bilang Dark Schneider, ang sanggol ay lumaki bilang ito pang cable wimp na pinangalanang Lucian. Sa kabila ng pagiging dalawang magkaibang tao, parehong may iisang kaluluwa sina Lucian at Schneider, at kung mamatay si Lucian, mamamatay din si Dark Schneider. Pagkalipas ng 15 taon, ang kaharian ng Metallicana ay nasa malaking problema. Ang Dark Rebel Army, ang hukbo ng 4 na banal na hari na itinatag ni Schneider, ay umaatake. Dahil wala na si Schneider, ang bozo na ito, na hindi na muling makikita pagkatapos ng eksenang ito, ay namumuno na ngayon sa hukbo. Ang lungsod ay nasa kaguluhan dahil sila ay random na tinamaan ni Zeus at ang 7 talampakang taas na steroid goblins na pinamumunuan ni Osborn ay one-shotting lahat sa kanila. Hindi sila mapipigilan ng mga sundalo, dahil iniisip talaga nila na maaari nilang harangin ang isang kabalyeryang salakayin ang malalaking demonyo sa pamamagitan lamang ng 8 sa kanila. Ano ang iniisip nila? Sa loob ng katedral, nangako ang mga pari na protektahan si Prinsesa Sheila, anuman ang pagtitiyak sa prinsesa na siya ay ligtas. Tinanong ng prinsesa kung sino ang mga nanghihimasok, at ipinaliwanag nila na sila ay mula sa Dark Rebel Army. Talagang natakot si Little Lucian at hinawakan ang pinakamataas na muffled sa silid, sa pag-aakalang ililigtas siya ng taong ito. Ang kanyang tagapag-alaga, si Yoko, ay lumapit, hinayla siya palayo, at tinanong kung ano ang mali. Umiiyak si Lucian at sinabing natatakot siya at gustong umalis. Tinawag siyang duwag ni Yoko at sinabihan siyang matatapos sa kanya ang kanyang bloodline kung hindi niya ito aagawin. Natakot si Lucian na matamaan siya, ngunit nang makita niyang hindi siya, kinuha niya ang panyo at pinunasan ang kanyang mukha. Gusto niya itong labhan simula nang nadumihan niya ito, pero okay lang daw. Nagsisimula pa rin siyang maghugas, ngunit hinayla siya nito pabalik at sinabihan siyang tumahimik. Mabilis na sinimula ng mga sundalo ang pagbabarikada sa pinto. Sinabi nila sa prinsesa na napakaraming mga kaaway at kailangan niyang umalis bago basagin ng mga kaaway ang pinto, kasama si Osborn na dumating kasama ang kanyang Dark Army. Biglang nasira ang mga pinto at dumating si Osborn, kasama ang kanyang Dark Army. Tumawa siya bilang pagbabanta na kunin ang prinsesa, ngunit humakbang pasulong si Yoko, na nagsasabing hindi siya papayag. Dahil mas marami sila, plano ni Yoko na talunin ang kalaban sa pamamagitan ng isang lihim na spell na natutunan niya mula sa kanyang ama, si Gianotto. Binalaan siya ni Gio na gamitin lamang ito sa mga sitwasyon sa buhay o kamatayan, at ang spell na iyon ay magigising sa tunay na pagkatao ni Lucian. Tinanong ni Yoko kung ano ang ibig niyang sabihin sa tunay na pagkakakilanlan ni Lucian, at inihayag ni Gio na si Lucian ay isang reinkarnasyon ni Schneider. Sa sandaling masira ang selyo, magigising si Schneider at gagamitin ang kanyang kapangyarihan para sirain ang kanyang mga kaaway. Dagdag pa ni Gio, para makumplito ang spell, kakailanganin ang halik ng dalagang birhen. Binigyang diin niya na hindi dapat magkaroon ng boyfriend si Yoko dahil inaayusan niya ito para maging isang groomer na magliligtas sa mundo. Nakikita ito bilang ang perpektong sandali, nagpa siya si Yoko na halikan ng isang walang malay na si Lucian, na nasaktan sa panahon ng isa sa mga pag-atake ng kaaway. Biglang lumitaw ang isang madilim na aura mula kay Lucian, na lumalakas na parabang siya ay nasa hustong gulang na at naging Schneider. Lahat ay nagulat at natakot nang makita ang pagbabalik ng Demon Lord. Nagsimulang tumawa si Schneider na parang baliw dahil sa wakas ay malaya na siyang masakop ang mundo, hanggang sa mapahinto siya ng balangkas na gawin ito. Gayunpaman, ang madilim na hukbong rebelde ay tila nakalimutan kung sino ang namamahala.
Dalawa sa aming malas na manunood ay naniningil sa Schneider, ngunit sinabi niya sa kanila na tumahimik at lutuin sila kaagad. Si Yoko, nagulat pa rin, ay nagtanong kung siya ba si Lucian. Sagot ni Schneider na siya pa rin si Lucian. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang mga mata habang nakikita nilang buhay na buhay ang Demon Lord. Ngunit si Osborn ay hindi natatakot at ipinagmamalaki na ang madilim na hukbong rebelde ang namamahala sa lahat. Inutusan niya ang mga halimaw na umatake. Gayunpaman, ginagawang tomato paste ni Schneider ang bawat halimaw upang maipadala niya ito kay Uncle Roger. Natatakot ang lahat na nasaksihan ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng maalamat na Demon Lord. Matapang na nilapitan ni Schneider si Osborn, na, sa kabila ng takot, ay naghagis ng mga walang laman na banta. Ipinagmamalaki niya ang tungkol sa pagtatapos ng Schneider at kung paano sisirain ng madilim na hukbong rebelde ang kaharian. Sinasabi niya na ginagamit niya ang kanyang pinakamalakas na spell na hindi kayang tiisin ng sinuman, na natanggal ang Chidori ni Sasuke. Tumawa si Schneider, na nagsasabi na ang ilang knock-off na Chidori ay hindi gagana sa kanya. Ngunit inilunsad pa rin ito ni Osborn. Sa pagtataka ng lahat, literal na naluto si Schneider. Tinutuya siya ni Osborn dahil sa pagsasabi nito na hindi ito gagana. Si Yoko ay nagsimulang sumigaw dahil some pain, hindi man lang siya tumagal ng 10 segundo. Katulad ko lang siya. Sinimulan ni Osborn na tamaan si Schneider sa kanyang club, na humarap sa ganap na 0 na pinsala. Gayunpaman, ibinagsak niya ang club sa takot kapag ang uling ay nagsimulang mabawi. Hindi makapaniwala si Osborn na nakaligtas si Schneider. Galit na galit, naghanda si Schneider ng spell para maalis si Osborn. Nagmakaawa si Osborn para sa kanyang buhay, na nangangako na gagawin ang anumang bagay. Ngunit si Schneider ay hindi nagpakita ng awa, inalis siya sa isang napakalaking apoy, na nag-iiwan sa lahat na natigilan. Ginagamit niya ang pagkakataong ito para makalayo sa katedral. Napansin at hinabol siya ni Yoko, na curious kung saan siya pupunta. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang maghiganti sa kanyang ama sa pagsil sa kanya. At pagkatapos ay plano niyang magsimula ng isang thermonuclear na pandaigdigang digmaan. Siya ay tumawa at nagtanong kung ito ba ay nakakatakot sa kanya, na sinasabing tatapusin niya ang sinumang kumakalaban sa kanya, mabuti man o masama. Hindi makapaniwala si Yoko sa kanyang naririnig, ngunit tiniyak ni Schneider sa kanya na ililigtas niya ang kanyang buhay, hanggat wala itong mga tagahanga sa kanyang apdo. May nararamdaman si Yoko para sa wizard na ito, ngunit ayaw niyang paniwalaan ito. Kinayla siya ni Schneider palapit, at nagpupumiglas siya, iniisip na mayroon siyang isang uri ng demonyong Reese, sa paraan ng ginagawa niya sa kanya. Itinatanggi niya ito, at kapag tinanong niya ito kung mahal niya ito, sinabi niyang kinasusuklaman niya ito dahil lagi siyang pinapangunahan. Pagkatapos, sa hindi inaasahan, hinalikan siya nito. Gayunpaman, biglang nakaramdam si Schneider ng sakit at sumisigaw. Bago niya magawa ang anumang bagay, ang spell ay nabawi, at si Schneider ay nagbagong anyo pabalik sa batang Lucian, na naiwang nalilito. Nalaman ni Yoko na ang isang halik ay maaaring buhayin muli ang selyo. Hindi alam ni Lucian kung ano ang nangyari at nagsimulang tumingin sa paligid para sa halimaw. Gayunpaman, ngumiti lang si Yoko at sinabing gagawin niya itong mock-up-field sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi naman ito kinuwestiyon ni Lucian at binanggit na nagugutom siya. Iminungkahi ni Yoko na bumalik sila sa bahay, at malawak na ngumiti si Lucian. Nagsimula silang maglakad pa uwi, at tinanong niya siya kung gusto niya siya. Umuwi sina Yoko at Lucian, at umupo sila para sa hapunan. Kalaunan ng gabing iyon, lumitaw ang isang misteryosong lalaki at tinalo ang mga gwardya na nagpoprotekta sa bahay. Ang lalaking ito ay kumain ng kanay, at ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Pumunta ang misteryosong tao sa kwarto ni Yoko. Nagising si Yoko at nagsimulang magtanong sa kanya. Pinupuri niya ang kanyang katalinuhan, ngunit bago niya maipakilala ang kanyang sarili, sinipa siya nito, na nagpapadala ng isang pandaigdigang sakit na nararamdaman ng bawat tao na nabubuhay, na nagpatumba sa kanya. Hinihiling ni Yoko na malaman kung sino siya. Ngunit ang lalaki ay tumayo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Evil God. Inihayag niya na isa siya sa 4 na banal na hari na nilikha ni Schneider. Ipinaliwanag ni Gaara na mayroon siyang tanong para kay Yoko at alam niyang anak siya ng High Priest. Pinigilan ni Gaara si Yoko sa pader at tinanong kung nasaan si Schneider. Iginiit ni Yoko na wala siyang kakilala sa ganoong pangalan. Samantala, mahimbing na natutulog si Lucian na walang pakialam sa mundo. Binanggit ni Gaara ang Venom, isang spell na nilikha ni Schneider, at pinag-uusapan ng tungkol sa isang golem na pumatay sa isang Hydra.
Naniniwala siyang bumalik si Schneider dahil si Schneider lang ang sinusunod ng mga golem. Nalilito kung bakit 2 beses na pinrotektahan ni Schneider ang kaharian. Gusto ni Gaara ng mga sagot mula kay Yoko, ngunit literal na walang ideya si Yoko kung bakit itinapon siya ng Panginoong ito ng isang bagay na hindi niya maalala. Kinikayat siya ni Gaara na ibuhos ang tsaa, ngunit nagising si Lucian ng kanilang interogasyon. Nag-aalala si Yoko na matuklasan ni Gaara na si Schneider ay selyado sa loob ni Lucian. Gayunpaman, hindi pinansin ni Gaara si Lucian at patuloy na nagtatanong kay Yoko. Biglang naglabas ng madilim na aura si Lucian at sinigawan si Gaara sa boses ni Schneider, na nagbabala sa kanya na huwag hawakan si Yoko dahil siya ang kanyang babae, na nagbabantang tatapusin siya kung gagawin niya. Naguguluhan si Gaara dito, at si Yoko ay parehong tuliro na hindi pa niya inaayos ang malambot na batang iyon. Si Schneider, na nasa anyo pa rin ni Lucian, ay tumugon na si Yoko ay nagbukas sa kanya ng 2 beses, na nagpapahina sa selyo. Habang natutulog si Lucian, maaaring mabawi ni Schneider ang kontrol. Hindi makapaniwala si Gaara na si Schneider ay tinatakan sa loob ni Lucian. Sa sandaling iyon, ang punong pari at mga gwardya ay pumasok sa silid upang iligtas si Yoko. Pagkatapos ay hinawakan ni Gaara si Yoko at bumuga ng Senadorios, tinawag ang Black Dragon ni Brown Eye sa posisyong depensa. Inakyat niya ito kasama si Yoko at ginamit ito para makatakas. Bago umalis, sinabi ni Gaara sa punong pari na ipagpapalit niya ang kanyang anak na babae para kay Schneider, ngunit hindi siya marinig ng punong pari dahil napakalayo niya sa langit. Ang mga buto ni Schneider ay may galit, ngunit walang kapangyarihan habang kinokontrol ni Lucian ang kanyang katawan. Ang pagdukot kay Yoko ay iniulat sa hari at sa konseho. Nag-aalala ang tagapayo na alam na ngayon ng kaaway ang sekreto ni Schneider. Gumaan ang loob ni Geo na kasama pa rin nila si Lucian at sinabing hindi pa nangyayari ang pinakamasama. Ang hari ay nakikiramay kay Geo, kinikilala ang kanyang pag-aalala para sa kanyang anak na babae. Ang ilang mga pari ay nagmumungkahi na bumuo ng isang rescue party, ngunit inihayag ni Geo na ito ay walang silbi dahil si Schneider lamang ang nakakaalam ng lokasyon ni Gaara, dahil siya rin ang taong geoguesser sa mundong ito. Hindi alam ng konseho kung ano ang gagawin dahil hindi nila masisira ang selyo ni Schneider kung wala si Yoko. Hindi nila maaaring halikan ang batang ito dahil hindi sila paring Katoliko. Sa tingin nila kailangan nilang maghanap ng isa pang birhen na may mahiwagang kakayahan. Gayunpaman, may mga bihira. Si Prinsesa Sheila ay humakbang pasulong, nag-aalok na magayos ang bata, binanggit ang kanyang pagsasanay sa puting mahika ng pari. Pumayag silang lahat na tumulong si Prinsesa Sheila. Hindi sumang-ayon ang hari dahil para sa maharlikang pamilya, ang isang halik ay nangangahulugang kasal dahil lahat sila ay tulala. Nangangatuwiran si Sheila na kailangan ni Yoko ng tulong, at hindi siya basta-basta makapagtago habang naghihirap si Yoko. Tumanggi siyang iwanan ang kanyang kaibigan, ngunit iginiit ng kanyang ama na hindi maaaring halikan ng royalty ang isang magsasaka. Pumasok si Geo, sinabing hindi maganda ang kalusugan ng hari, at inutusan ang mga bantay na ipadala siya sa Brazil. Matapos maalis ang hari, nagsimula si Sheila sa pamamagitan ng pagtawag kay Lucian upang lumapit. Nag-aalala ang mga pari na maaaring mapanganib ito, dahil maaaring magising si Schneider at piliin na sumali sa kaaway. Gayunpaman, isa pang tagapayo ang nagbigay ng katiyakan sa kanila, na nagsasabing ang pagkidnap kay Yoko ay ginawa ang mga kidnapper na mga kaaway ng Schneider. Ipinaliwanag ni Geo na ang paggising kay Schneider ay may mga panganib, ngunit mayroon siyang mga alaala mula sa 14 na taon na nabuhay siya bilang Lucian, na nagpabago sa kanya. Sa kabila ng pag-aalala tungkol sa ideya ng pagkansela sa Twitter, nagpasya si Sheila na magpatuloy sa spell. Si Schneider lang ang makakapigil sa kolso na ibalik ang Diyos ng pagkasira. Umaasa si Sheila na totoo ang mga sinabi ni Geo tungkol kay Schneider bilang kanilang tagapagligtas. Nakumpleto niya ang spell, at kailangan nating i-blur ang bahaging ito dahil sa mga patakaran ng YouTube. Nag-transform si Lucian sa Schneider, ngunit hindi naging rogue. Bumaling siya kay Geo, na nagpapaliwanag na si Yoko ay dinukot ni Gaara. Pinuntahan ni Schneider si Sheila, at ilang mga sundalo upang iligtas si Yoko mula sa kuta ni Gaara. Nagrereklamo siya tungkol sa pagsama nito sa kanya, ngunit ipinahayag niya na hindi pa rin siya nagtitiwala sa kanya. Tumingon-lingon si Sheila sa paligid at tinanong si Schneider kung naroon ang hideout ni Gaara. Sumagot si Schneider na ang Gaara ay nagkaroon ng base sa Grave Valley sa nakalipas na 15 taon. Inutusan ni Sheila ang mga sundalo na umalis, at sinubukan nilang malaman kung paano makalusot sa gate.
Iminungkahi ni Sheila na dumaan sa tarangkahan, ngunit sinabi sa kanya ng commander na itigil na niya ang pagbabasa ng Sun Tzu dahil papatayin niya sila. Nagsimulang tumawa si Schneider at sinabing gusto niya ang ideya. Siya ay humakbang pasulong at pinasabog ang tarangkahan, ang mga labi ay inilabas ang mga gwardya. Ang commander ay kainahinala dahil walang palihim na mga bastos ang sumusubok na pigilan sila. Biglang sumabog ang isang minotaur sa isang pader. Nakita ni Schneider ang isang hagdan na umaakyat at sinabihan ang mga gwardya na pigilan ang minotaur. Habang sila ni Sheila ay umakyat sa pader, nakaraniwang iniiwan ang mga gwardya na mamatay. Umakyat sila sa hagdan, at habang papasok sila sa bulwagan, napansin ni Sheila ang isang pulang espada sa malapit, na iniisip na isa itong maalamat na pagnakawan. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito, at sinubukan ni Schneider na pigilan ito. Ang espada ay natatakpan ng apoy, at si Sheila ay natakot, na sinasabing ang espada ay hindi gustong mahawakan ng walang pahintulot. Kinatok ni Schneider ang espada mula sa kanyang kamay, ngunit nasaksak siya sa proseso. Ipinaliwanag niya na may spell trap ang espada. Nag-aalala si Sheila habang dumudugo si Schneider at bumagsak sa lupa. Sa kabila ng kanyang sakit, pinagalitan niya ito dahil sa hindi pag-iingat, at ang malala pa, ang talim ng espada ay nababalutan ng lason. Nakapatong ang ulo sa kanyang kondongan, puno siya ng pag-aalala at nangakong gagawin ang anumang hilingin nito. Siya ay humiga sa kanyang likod at sinabi sa kanya na sipsipin ang lason mula sa sugat. Sa panahon ng proseso, ang Fire Sword ay biglang nag-activate sa sarili nitong, at isang demonyong nagngangalang Ifrit ang lumabas mula rito. Binalaan ni Ifrit sina Schneider at Sheila na babayaran nila ang kanilang buhay at patindihin ang apoy sa kanilang paligid. Gayunpaman, ginulat ni Schneider si Ifrit sa pamamagitan lamang ng pagkakagawa ng iba. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Ifrit na patakbuhin sila sa pamamagitan ng pagpapatindi ng apoy at paghahagis ng isa pang spell, madali siyang nabawasan ni Schneider. Ipinaalam niya kay Ifrit na sa kanya ang spell, ngunit ang paningin ni Schneider ay nagsimulang lumabo dahil sa lason. Upang protektahan si Sheila, nagpasya si Schneider na ilabas ang 1% ng kanyang kapangyarihan. Tinakpan niya silang dalawa ng harang at inutusan si Sheila na huwag gumalaw. Nagpasya siyang labanan si Ifrit, na nagpainit ng apoy, na nakapalibot sa Schneider ng apoy. Tinawag ni Ifrit na tanga si Schneider dahil sa pag-alis sa kanyang hadlang, na nagsasabing hinding-hindi siya magiging kanya. Nag-aalala si Sheila para sa kanya, ngunit tinitiis ni Schneider ang init at mga counter-attacks. Tinutuya siya ni Ifrit, nagtatanong kung hindi siya natatakot sa 2,000 degree na apoy. Sinimulan ni Schneider ang pag-posing sa kanya, at ipinagmamalaki ni Ifrit na hindi gagana sa kanya ang spell. Tinapos ni Schneider ang spell at sinisingil ang kanyang My Hero Academy A attack. Nagulat si Ifrit, nagtanong kung paano lumikha si Schneider ng apoy na mas mainit kaysa sa kanya. Ipinaliwanag ni Schneider na siya, at hindi na niya kailangang ipaliwanag pa. Hindi makapaniwala si Ifrit na literal na siya. Narinig ni Gaara ang lahat ng kaguluhan at ngumingiti habang cargo si Yoko, dahil alam niyang nasa paligid si Schneider. Ginagamit ni Schneider ang puwersa para ipadala si Ifrit na bumagsak sa isang bintana. Hindi makapaniwala si Ifrit na siya, isang espiritu ng apoy, ay natalo ng isang tao sa unang pagkakataon sa kanyang 300 taon. Tinadyakan ni Schneider ang ulo ni Ifrit habang natutunaw siya sa usok at bumalik sa espada. Si Schneider ay nabigo na si Ifrit ay napakadali, at dapat nilang bigyan siya ng mas mahirap na mga kaaway sa mababang deep. Nagulat ang mga ninja sa silid na tinanggap ni Ifrit ang pagkatalo at bumalik sa espada. Kahit si Gaara ay hindi siya kayang lupigin, at ngayon si Schneider ang master ng espada. Hinawakan ni Schneider ang Fire Sword, binanggit na wala itong silbi sa isang wizard na katulad niya, dahil wala siyang mahabang kasanayan sa espada. Kailangan niyang igalang para makuha iyon. Itinaas ang espada, tinawag niya si Gaara upang ilabas si Yoko. Tumakas ang mga ninja, sa takot na gagamitin ni Schneider ang espada. Bago ito ay activate ni Schneider, lumitaw si Gaara, bitbit si Yoko sa kanyang mga kamay. Nakangiti siya, sinabing 15 taon na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita si Schneider. Si Yoko ay naantig na si Schneider ay dumating upang iligtas siya. Ibinaba ni Gaara si Yoko, pinuri si Schneider sa pagkatalo kay Ifrit. Binanggit niya kung paano noong araw, kontrolado ni Schneider ang 400 hukbo ng Gorilion at halos nasakop ang mundo. Sa kabila ng lahat ng mga spell na ginamit ni Schneider upang makarating doon, at ang lason sa kanyang sistema, alam ni Gaara na si Schneider ay nasa kanyang limitasyon.
Sinabi niya na si Yoko ay dapat maging espesyal para kay Schneider upang iligtas siya, na hindi katulad niya. Kadalasan, si Schneider ang personifikasyon ng kasamaan. Gagawin niya ang lahat para manalo, na ikinakatakot siya ng mga tao. Ngunit nakakatuwa na ang isang babaeng tulad ni Yoko ay napalo at umarte. Iniwan ni Gaara si Yoko at hinamon si Schneider na ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan sa isang labanan. Gusto niyang alamin kung sino ang mas malakas, isang wizard ang unang nag-spell o isang escrimador ang unang pumutok. Hiniling niya kay Schneider na patunayan kung gaano siya naging matatag sa nakalipas na 15 taon, at tinanggap ni Schneider ng walang pag-aalinlangan. Sinubukan ni Schneider na samantalahin sa pamamagitan ng paglulunsad sa Gaara, ngunit iniiba siya ni Gaara. Napilitan si Schneider na umatras, hindi magawang isara ang distansya. Ang mga ninja ay nagsasaya para sa kanilang Panginoon habang ipinagmamalaki ni Gaara ang pag-atake sa Schneider nang hindi sumasara. Naninindigan si Schneider, at sinugod siya ni Gaara, pinanggahasan siyang manglamlam. Ibinato ni Gaara ang kanyang espada kay Schneider, na mahusay na umiwas. Si Schneider ay nakikipaglaban gamit ang isang espada, ngunit muli niyang naalala na wala siyang mahabang kasanayan sa espada at kakailanganin niyang gawing muli ang kanyang karakter. Pinapanood at napagtanto ni Yoko na walang spell, literal na basura ang Schneider. Walang paraan si Schneider na makalaban sa bootleg gods na ito. Gayunpaman, dumating si Sheila at tiniyak sa kanya na hahayaan ng mga manunulat si Schneider na talunin ang kanyang kaaway. Nag-aalala si Yoko na si Sheila ang gumising kay Schneider. Si Gaara at Schneider ay patuloy na nagsasagupaan, at si Gaara ay naghatid ng isang hit na nagtutulak kay Schneider pabalik. Sinimulan ni Schneider ang pagbigkas ng mga incantation, na ginagawang mag-alala ang mga ninja na siya ay maglalagay ng venom. Kumpiyansa si Gaara na umaksyon kay Schneider, na hinuhulaan na ito na lang ang natitirang spell ni Schneider. Tinapos ni Schneider ang spell, ngunit isinara ni Gaara ang gap at pinutol ang braso ni Schneider. Ang mga batang babae ay nag-aalala, at ang mga ninja ay natutuwa na ginawa ito ni Gaara, ngunit hindi pa tapos si Schneider. Inihagis niya ang venom, sinunog ang mga kamay ni Gaara at pinalapit siya ng isang hakbang sa totoong lakas ng loob. Huling pagtalo na iyon ang ginawa ni Gaara dahil tatamaan sana ni Venom ang buong katawan niya at mawawasak siya. Sinabi ni Schneider kay Gaara na minamaliit niya siya at itinulak siya ng higit pa kaysa sa sinuman. Naging seryoso silang dalawa at nagpahayag na tatapusin nila ang isa. Ang mga ninjas ay nag-aalala na kung sila ay magsasalpukan, ang isa sa kanila ay malinaw na mananalo at ang kanilang mga bola sa mga stock ng Schneider. Gayunpaman, duda nila si Schneider na may natitirang spell para labanan si Gaara. Si Schneider ay nagsimulang mag-cast ng isang maalamat na spell. Inihahanda ni Gaara ang sarili niyang ultimate attack, na sinasabi kay Schneider na hindi niya magagawa ang spell na iyon sa kanyang kondisyon. Tinapos ni Schneider ang spell at inilunsad ni Gaara ang kanyang pag-atake, ngunit sinalungat ito ni Schneider. Nagulat si Gaara na ang kanyang ultimate attack, na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog, ay napigilan ni Schneider. Ang kuta ay biglang nagsimulang gumuho at si Schneider ay tumawa. Ipinaliwanag niya na kapag ang dalawang magkasalungat na espiritu ay nagsanib, sila ay bumubuo ng isang larangan ng puwersa. Gamit ang kapangyarihang ito, plano niyang pasabugan si Gaara at ang kanyang kuta. Tinatawag niya itong jihadist na Oppenheimer at pinakawalan ito. Ang sahig sa ilalim ni Gaara ay bumigay at nagsimulang tumawa si Schneider habang ang lahat ay nagsisimulang gumuho. Ang ilang mga labi ay halos mahulog sa mga batang babae, ngunit pinuprotektahan sila ng hadlang. Ang buong kuta ay gumuho kasama ang lahat sa loob, na iniwan sina Gaara at Schneider na parehong natigil sa ilalim ng isang bangkos ng mga durog na bato. Nag-uusap sila habang unti-unting gumagaling ang mga braso nila. Sinabi ni Gaara na nandaya si Schneider dahil may natitira pa siyang spell. Sinabi sa kanya ni Schneider na ang mga high-level na wizard na tulad niya ay palaging nagsisave ng level 6 spells para sa huli. Iniisip ni Gaara na isang hanggal na bagay ang sasabihin at tinawag si Schneider na hanggal dahil sa pag-aayos lamang ng kanyang naputol na braso ng walang paggamot. Hindi maintindihan ni Gaara ang katawan ni Schneider, ngunit wala siyang pakialam. Napangiti si Schneider at sinabing gusto niya na kayang bitawan ni Gaara ang mga bagay-bagay. Nagulat si Gaara dahil sinubukan siyang sakta ni Schneider hindi pa nagtagal. Umitilang pabalik si Schneider. Biglang naalala ni Gaara si Lars, na literal na isang poka karapatang Arimon. Sigaw niya para kay Lars, ngunit ligtas ang dragon, nakahawak kay Sheila.
Ibinigay ni Sheila si Lars kay Gaara at masaya siya na okay na ang dragon. Ipinaliwanag ni Yoko na pinrotektahan ng hadlang si Lars at silang lahat. Nalaman ni Gaara na pinrotektahan ni Schneider si Lars. Hindi siya makapaniwala na kahit pagod na si Schneider, naisip pa rin niyang panatilihing ligtas ang lahat, maliban sa sarili niyang mga sundalo, na walang pinagkaiba sa Minotaur na iyon kanina. May nakakaalala sa kanila. Sa kanyang nakaraang buhay, walang pakialam si Schneider at tatapusin niya sina Gaara at Lars. Umiti si Gaara at sinabihan si Schneider na hindi niya alam na ganoon siya kalamang. Namangha si Sheila na sa laban, pinili pa rin ni Schneider na protektahan ang kanyang mga kaaway. Tumingon si Schneider kay Yoko, ngumiti, at nagsimulang gumalaw sa harap niya. Tumugon si Yoko sa pamamagitan ng pasasalamat sa kanya sa pagdating upang iligtas siya. Tinanong ni Schneider kung iyon lang, at idinagdag niya na siya ay cool. Napangiti siya nito, at pagkatapos ay ginulat niya si Yoko ng, well, maaari mong hulaan ito sa ngayon. Samantala, pinanood ni Abigail ang laban ni Schneider at Gaara. Alam niyang lilipat si Gaara at magtatrabaho muli para sa Schneider, kaya nagpasya siyang ipadala si Dark Elf Casca upang salakayin ang Metallicana. Pagkatapos makipag-ayos kay Schneider, sinabi ni Gaara sa grupo na sinasalakay ng Dark Rebel Army ang kaharian ng Metallicana, na naging dahilan upang gumawa ng Soyjak ang taong ito. Nagmamadali silang bumalik sa kastilyo upang protektahan ang kaharian. Habang papalapit ang madilim na hukbo, ipinadala ni Gaara ang kanyang hukbong ninja upang labanan sila, na pinutol ang mga halimaw. Nagbabago ang sitwasyon nang sumali si Ni sa labanan. Nang walang pag-aaksaya ng oras, inatake niya si Gaara sa kanyang wyvern. Nagsasalpukan sila ng mga espada, na lumilikha ng kidlat na gumimbol sa kanila at nagpabagsak sa kanila sa wyvern. Tigtas silang nakarating sa lupa, at masaya si Gaara na makita si Ni, ngunit hindi siya nasisiyahan. Tinanong niya kung bakit niya ipinagkanulo ang 4 na banal na hari, at sinabi niyang mas masaya ang plano ni Schneider, at hindi siya katulad ni Griffith. Iniinis siya nito, at ipinahayag niya na tatapusin niya siya sa kanyang lihim na Harakan sword style, na hindi na lihim. Ginagamit niya ito para putulin muli ang braso nito, at ang pag-atake ay napakalakas na lumikha pa ito ng kidlat na sumasabog, na nagdulot ng pagkawasak ng isang bahagi ng tulay. Ang mga ninja, na hindi talaga nag-alok ng tulong sa kanilang Panginoon kapag nahaharap siya sa mahihirap na kaaway, ay muling nag-aalala para sa kanilang Panginoon. Sa kabutihang palad, si Gaara ay may Obamacare at ikinakabit ang kanyang braso sa likod. Nakaharap ni si Schneider, na inihayag ang kanyang galit sa kanya. Noong nakaraan, natagpuan ni Schneider si Ni bilang isang ulilang batang babae at pinalaki siya, at sa oras na siya ay tumanda, sila ay naging magkasintahan hanggang sa siya ay nagpasya na iwanan ang 4 na mga banal na hari. Habang inaalala ni Ni ang nakaraan, niyakap siya ni Schneider mula sa likuran. Sinusubukan niyang kumawala, ngunit hinigpitan nito ang pagkakahawak at tinanong kung iniisip pa rin ba nitong patayin siya sa halip na mga matitinding backshot session. Kinumpirma niya ito, determinadong tiyaking hindi na siya babalik sa buhay sa pagkakataong ito. Gayunpaman, si Schneider, na kilalang kilala siya, ay ginagamit ang kanyang demonyong wrist para mahulog siya sa kanyang mga salita. Binuhat siya nito at tinanong kung bakit siya nagkakaganito. Nagsimulang magreklamo si Ni tungkol sa kung paano niya siya pinalaki, ngunit ang iba pang mga babae, si Schneider, ang makinis na kausap, ay tiniyak sa kanya na sa 100 taon na kanilang pinagsamahan, mahal niya ito ng higit sa sinuman. Nakumbinsi si Ni sa mga sinabi ni Schneider at hahawakan na sana niya ang mukha nito nang mapansin niya ang kanyang asul na kuko. Bigla niyang naalala ang babala ni Abigail. Hinulaan niya na ito ay maaaring mangyari, kaya binansagan niya si Ni. Kung mabibigo siyang patayin si Schneider o mapupunta sa gilid, ang kanyang asul na kuko ay magiging pula at ang kanyang katawan ay sasabog. Nakita ni Ni na nagiging purple ang kanyang kuko, tanda na malapit na itong mamula. Napansin ni Schneider ang kanyang nag-aalalang hitsura at nagtanong kung ano ang mali. Tinutulak niya siya, tinatawag siyang duwag at sinasabing hindi uubra sa kanya ang kanyang mga mapanlinlang na paraan. Si Schneider ay nalilito habang pinapanood ang kanyang paglukso sa kanyang griffin. Pagkatapos ay binalaan niya siya na babalik siya kasama ang kanyang hukbo upang wakasan siya at ang Metallicana. Dahil wala na si Ni sa ngayon, bumalik sila sa kastilyo upang gamutin ang mga sugat ni Gaara. Sa hapunan, napansin ni Schneider si Yoko na binibigyan siya ng malamig na balikat. Dahil hindi niya ito maisip, hinihiling niyang malaman kung ano ang ikinagagalit niya. Nagsisimula siyang humagulgol na parang sanggol, tumutulo pa nga ang mga luha, sinasabing hindi patas na hindi siya pinapansin.
Sinagot ni Yoko ang parehong tono, na nagsasabi na hindi siya galit, siya ay isang babae lamang. Pagkatapos ng pagtatalo kay Yoko, nagpapahinga si Schneider sa kanyang silid nang maramdaman niyang nagiging ligaw ang mga elemental na espiritu. Lumalabas, bumalik si Ni at gumawa ng napakalakas na spell na tinatawag na Megadeth sa bahagi ng kastilyo, na pinaghiwa-hiwalay ito. Si Schneider ay bigo na hindi siya makapag-react sa oras at iyon ay isang medyo pile na magic na sumangguni sa isang thrash metal band. Nagulat si Lars na gumamit si Ni ng napakalakas na spell. Ipinaliwanag ni Schneider kung bakit siya tinawag na Empress of Thunder. Nagalit si Schneider na masyadong malayo ang ginagawa ni Ni at nagpas siyang hamanin siya. Ngunit pinigilan siya ni Sheila, nakikiusap sa kanya na huwag pumunta at umiiyak na siya ay papatayin. Pareho ang iniisip ni Yoko, nag-aalala na si Schneider ay maaaring hindi makalabas ng buhay kung aawayin niya ang kanyang anak at kasintahan. Ano nga ulit ang sinabi niya? Sinusubukan niyang kausapin siya, ngunit biglang hiniling ni Schneider sa kanya na bigyan siya ng mosyon. Nalilito, ginagawa niya. Kinuha niya ito, ini-flip sa hangin, sinalo, at sinabi kay Sheila kung paano siya na-scam. Tinitigan niya si Ni at sinabing sigurado siyang hindi siya nito pababayaan ng walang laban. Nagpasya siyang pumunta at inutusan silang dalawa na magtago. Ni-zoom sila ni Ni sa kanyang griffin, na nagdeklarang bumalik siya gaya ng ipinangako at handang kitilin ang buhay ni Schneider. Nabigo si Schneider at binyantaan siya na hindi na siya makakalakad pagkatapos ng 2 round kasama niya. Nag-aalala si Gaara na sa wakas ay mag-aaway na sila at magiging masama ito. Napansin niya na inayos ni Ni ang kanyang sirang espada, ang Raging King, at ang posibilidad ay laban kay Schneider sa pagkakataong ito. Gumagamit si Schneider ng spell na tinatawag na I'm Going to Fly spell, na nagpapahintulot sa kanya na lumipad sa kalangitan, na ikinagulat ng lahat dahil ang mga tao ay hindi maaaring lumipad. Hindi na abala si Ni at naghahanda ng isang spell, na ginagawang boss ang Raging King sa kidlat. Nagtanong si Schneider tungkol sa spell, at sinabi niya sa kanya na maraming matataas na sinaunang spell na hindi niya alam. Itinaas niya ang espada at lumikha ng globo ng kidlat. Hindi pa ito nakikita ni Schneider noon, at ipinaliwanag niya na ang globo ay may spell na tinatawag na I'm going to absorb all spells around me around it, ibig sabihin hindi na niya magagamit ang kanyang mga spell sa labanan. Ang globo ay nagsimulang sumipsip ng mahika ni Schneider, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Nag-aalala ang mga babae sa kanya, habang nalaman ni Gaara na matalino si Ni na lumipat sa isang sword fight dahil matatalo siya sa isang magic duel. Delikado ito para kay Schneider, dahil maaaring umatake si Ni gamit ang kanyang espada mula sa itaas. Gaya ng hinulaang, naglulunsad siya patungo sa Schneider, na nagsasabi na hindi siya katugma sa kanyang Raging King ngayong nabuklod na ang kanyang mahika. Gayunpaman, ginulat siya ni Schneider sa pamamagitan ng pag-counter gamit ang isang spell ng apoy, na naa-absorb ng globo nang hindi inaasahan. Sinabi ni Ni na ito ay walang silbi at naghahanda ng isang malakas na pag-atake na tinatawag na Send this bozo flying to a wall, sending Schneider flying into the wall. Tumayo si Schneider, na pagtatanto na hindi niya kayang labanan siya ng walang sandata. Si Gaara parang ilang araw na siyang nagko-coke. Malapit nang gagawa si Ni ng panghuling suntok nang may dumaan sa kanya at dumapo sa likod ni Schneider. Si Efreet pala. Binalaan ni Efreet si Ni na mag-ingat, dahil hindi na niya sasaktan ang kanyang amo. Siya, ang tagapag-alaga ng espadang apoy, ay dumating na. Hindi inaasahan ni Schneider na makikita si Efreet. Ipinaalala sa kanya ni Efreet na siya ang may karapatang gumamit ng espadang apoy, at tiyak na ipagtanggol ng isang espada ang Panginoon nito. Kung lalabanan ni Schneider ang Raging King ni Ni, si Efreet ang magiging espada niya para sa laban na ito, na magiging fire sword. Galit si Ni na nawawala ang tsansa niyang manalo. Hindi gusto ni Schneider ng tulong mula kay Efreet, ngunit isinasaalang-alang ang kanyang sitwasyon, kinuha niya ang espada, na agad na nag-aapoy sa apoy. Ngayon ay handa na siyang labanan si Ni, na naghahanda ng isa pang slash, na nagpapahayag na hindi na siya papalampasin muli. Habang naglulunsad siya patungo sa kanya, pinuntahan niya ang kanyang griffin, hiniwa ito sa dalawa at iniihaw ito sa isang masarap na rotisserie griffin. Tumalon si Ni at dumapo sa lupa. Napangiti si Schneider, ngunit ang lupa sa ilalim niya ay biglang nabibitak at bumigay. Tumayo si Schneider upang mabawi ang sarili mula sa pagkahulog. Nilapitan siya ni Ni, pinupuri siya sa pag-aamo kay Efreet at paghawak ng fire sword. Gayunpaman, sinabi niya na patunayan niya na hindi siya katugma sa bago, ang kulog na hayop na naninirahan sa kanyang espada.
Sinabi sa kanya ni Schneider na huminto sa pagmamayabang at lumapit sa kanya. Ang dalawang magic sword, ang isa ay may apoy at ang isa ay may kidlat, ay kumikinang sa kanilang sariling mga espesyal na kapangyarihan. Ang mga ninja ay nasa sabik para sa malaking laban, ngunit sinabi ni Gaara na si Schneider ay nasa isang mahirap na lugar. Ang kanyang magic ay selyado, at kahit na ang kanyang fire sword ay mas malakas kaysa sa Ryujinkan at may mahusay na pisikal na lakas, ni ay masusuklam sa kanya sa isang sword fight. Iniisip ni Gaara na hindi magtatagal ang laban, dahil isang malakas na hit ang magpapasya sa mananalo. Nakatayo lang sina Schneider at Ni, nakatingin sa isa't isa, handang umatake anumang oras. Nagpasya si Ni na gawin ang unang hakbang, gamit ang kanyang ultimate move. Nag-alala si Gaara para kay Schneider at sinabihan siyang tumakas. Sinubukan ni Schneider na harangan ang pag-atake gamit ang fire sword, ngunit mahirap ito para sa kanya. Biglang tinawag ni Ifrit ang pangalan ni Schneider, na nagsasabing siya ay isang mahusay na master at kailangan pa rin ng mundo ang kanyang kapangyarihan. Kinarap ni Ifrit ang Ryujinkan, at ang parehong mga may hawak ng espada ay nawala ang kanilang mga espada. Sinabi ni Ifrit kay Schneider na hindi niya hahayaang matalo siya ng Ryujinkan. Ito ay nagiging isang nakakabaliw na labanan sa stand na may mga espada na lumulutang at nagbabanggaan sa hangin. Akala mo ito ay isang Berserk reference, ngunit ito ay isang JoJo reference sa lahat ng panahon. Hindi masaya si Schneider sa pagsasakripisyo ni Ifrit sa kanyang sarili, ngunit nagpaalam si Ifrit sa kanya, na nais siyang manalo. Ibinaon ni Ifrit ang kanyang sarili at si Ryujinkan sa isang globo ng kidlat, na sinisira ang dalawa. Galit na galit si Schneider, sinusumpa si Ifrit sa paggawa ng isang bagay na walang ingat. Walang pakialam si Ni at sinisingil si Schneider, na nagpapaalala sa kanya na nag-aaway pa rin sila. Ginamit niya ang kanyang matatalas na daliri para tusukin ang noo ni Schneider. Nakangiti si Ni, iniisip na kinuha niya ang buhay ni Schneider. Nagulat ang lahat nang bumagsak ang katawan ni Schneider. Sinubukan ni Yoko na kumbonsihin ang sarili na siya ay immortal at bubuhayin muli. Nakahiga sa sahig, naalala ni Schneider ang mga salita ni Ifrit, at biglang, nagsimula siyang makakuha ng ilang nakakabaliw na kapangyarihan ng anime. Sabi ni Ni sa sarili niya, "Nako, dapat binibiro mo ako," kapag hinawakan ito ni Schneider. Naguguluhan ang mga ninja dahil akala nila ay tinusok ng kanyang mga kamay ang utak ni Schneider, ngunit wala silang alam. Wala si Schneider. Ipinaliwanag ni Gaara na dahil ang globo ng kidlat, na sumisipsip ng mahika ni Schneider, ay nawala, ang magic field na nagpoprotekta sa kanya ay naibalik. Ngayon, baka magkaroon siya ng pagkakataon laban kay Ni. Kahit na magkapareho sila sa isang magic duel, may panganib na maalis ang isa o pareho sa kanila. Hindi tulad ng isang sword fight kung saan maaari mong ihinto ang isang swing, ang mga magic spells ay hindi na mapipigilan kapag nakast, si Ni ay natarante na si Schneider ay buhay pa. Mabilis siyang tumayo, hinawakan ang kamay niya, at sinabing babayaran niya ang ginawa niya. Ipinahayag niyang hindi na niya ito anak at kasintahan, at dapat na siyang mamatay bilang kanyang kaaway. Nagulat si Ni, ngunit pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak nito, na nagsasabi na hindi niya ito inisip bilang kanyang ama o kanyang kasintahan. Sa pag-atras, pareho silang nagsimulang mag-cast ng sarili nilang pagpapalawak ng domain ng sabay at pumailang lang sa kalangitan. Ang paglulunsad ng mga hollow purple sa isa't isa, ang mga spells ay pantay-pantay na tumutugma na sila ay sumabog. Napangiti si Ni, na kinikilala ang husay ni Schneider, na binanggit na walang nakapantay sa kanya sa isang kidlat sa loob ng huling 15 taon. Pinupuri siya ni Schneider dahil lumakas siya. Nagbabala si Gaara na pareho silang kailangang mag-ingat sa susunod na sagupaan, kung hindi, baka mabigla sila. Umiti si Schneider at nangunguna, nagpas siyang mag-fire spell, ang parehong ginamit niya upang masakop si Ifrit. Nag-aalala si Gaara na maaaring sinusubukan ni Schneider na talagang saktan si Ni. Sinabi ni Ni kay Schneider na huwag maliitin siya at gumawa ng eksaktong parehong spell ng apoy. Si Gaara ay sumigaw na huminto sila, sa takot na baka pareho silang mamatay, ngunit sila ay nagsusungit sa isa't isa. Sa gitna ng sagupaan, naalala ni Schneider ang oras na ginugol niya sa pag-aalaga kay Ni, na nakakaapekto sa kanya. Nagre-resulta ito sa isang pagsabog, pinalipad siya at lumilikha ng isang malaking globo ng apoy na nawawala, na nag-iiwan ng malaking butas sa umuulan na ulap. Nalaman ni Gaara na ang damdamin ni Schneider ang pumalit, na nagdulot ng pagbaba sa kapangyarihan at bilis. Sumigaw siya na dapat siyang manatiling nakatutok at dapat tumigil sa pag-trip,
ngunit pinigilan siya ng kanyang mga ninja dahil sa mga alalahanin tungkol sa kanyang pinsala. Nagalit si Ni na hinayaan ni Schneider ang kanyang damdamin na makaapekto sa kanilang kamatayan, isang bagay na hindi niya gagawin noon. Taliwas sa inaasahan, hindi natalo ang Schneider at na-unlock ang Super Saiyan 1. Siya ay bumangon ng may higit na kapangyarihan, pinupuri ang kanyang sarili sa pag-iisip ng isang kamangha-manghang kapangyarihan upang muling mabuhay. Ang lahat ay hinalinhan na makita siyang buhay pagkatapos magtiis ng isang malakas na pag-atake ng Mahika. Tumatawa siya, tinawag silang mahihinang mga ordinaryong tao habang ipinagmamalaki ang pagiging bayaning pinili ng Diyos. Gayunpaman, ang kanyang bluff ay nakalantad habang ang kanyang ulo ay nagsimulang mag-spray ng dugo at siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Lumipad si Ni, pinupuri ang kanyang maliwanag na immortalidad, ngunit ipinahayag na ito na ang kanyang wakas dahil wala na siyang lakas. Balak niyang wakasan siya, ngunit sinabi sa kanya ni Schneider na ipapalabo niya saglit ang kanyang mga chocolate cake dahil labag ito sa mga pamantayan ng YouTube. Ito ay nakalilito kay Ni, ngunit hindi niya pinapansin ang kanyang mga salita. Iniisip na maaari niyang sabihin ang mga bagay na iyon sa sinumang babae. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, biglang tinawag ni Schneider ang kanyang pangalan, kaya napatigil siya. Pagkatapos ay umamin siya, sinabi na mahal niya siya. Si Ni ay nananatiling hindi kumbinsido at naging mausisa, na inakusahan siyang muli ng kanyang demonyong si Riz Acton. Binibigkas niya ang isang anti-Riz spell, isang mapanganib na hakbang dahil ang pagkawala ng konsentrasyon ay haantong sa mga summoned spirits na salakayin ang summoner. Tumanggi si Schneider na umatras mula sa laban, at magsisimula ang isa pang round. Parehong nagpasimula ng flight spell, lumulutang sa hangin. Kumukontra ang Schneider sa pamamagitan ng pagtawag ng mga fire spirit na maaaring tumugma sa thunder spirit ni Ni. Humahanga si Gaara habang ang dalawang salamangkero ay nagpapatawag ng maraming espiritu ng sabay-sabay. Inilunsad ni Ni ang kanyang thunder spirits kay Schneider, na nagpadala ng kanyang fire spirits upang kontrahin. Sa gitna ng pag-aaway ng mga espiritu, tinawag ni Schneider si Ni sa kanyang palayaw, na humihiling sa kanya na huminto, ngunit iginiit niya na hindi niya ito dapat gamitin. Halos tamaan siya ng isang kidlat, na nagtulak sa kanya upang tumakas kasama ang kanyang mga espiritu. Kinahabol ni Ni ang sarili niyang espiritu. Sa panahon ng paghabol, tinanong ni Schneider si Ni tungkol sa perpektong lipunang pinag-uusapan niya at kung bakit gusto niyang sakupin ang mundo. Nagtataka siya tungkol sa pagkahumaling nito kay Kolso at sa plano nitong lumikha ng harem pagkatapos masakop ang mundo. Ipinaliwanag ni Ni na ang Sorcerer Kingdom ay kumakatawan sa isang perpektong lipunang pinamamahalaan ng Mahika, malaya sa rasismo, kahirapan, at digmaan. Naniniwala siya na ito ay isang pangarap na nagkakahalaga ng kamatayan. Tinanggihan ito ni Schneider, iginiit na ang puot at labanan ay bahagi ng kalikasan ng tao, at imposibleng makamit ang walang hanggang kapayapaan. Sinagot ni Ni na ang isang bulgar na tulad niya ay hindi kailanman maiintindihan ang kanyang paningin. Isinalaysay niya kung paanong bilang isang kalahating duwende, ipinanganak mula sa panahon ng digmaan, ay nahaharap sa pagtanggi mula sa kapwa-tao at duwende. Hindi siya tinanggap ng mga tao at duwende dahil sa halo-halong pamana niya, at talagang ikinalungkot niya. Mula pa noong bata pa siya, masama na ang pakikitungo sa kanya ng mga tao, at napakasakit nito. Lalong lumala ang mga bagay nang magsimula ang isang digmaan sa mga Wood Elf, at ang Dark Elf na tribo na kumuha sa kanya, na alam na siya ay isang half-elf, iniwan siyang mag-isa. Naglibot siya sa isang nawasak na larangan ng digmaan, pakiramdam na nawawala at nagtataka kung bakit nila siya iniwan. Nang maglaon, napagtanto niyang ginamit nila ang digmaan bilang dahilan para iwan siya. Si Schneider, nang marinig ang kanyang kwento sa unang pagkakataon, ay nagsimulang maawa sa kanya. Sinabi niya kay Schneider na ang pakikipaglaban para sa kanyang mga mithiin ay mahalaga dahil may iba pang kalahating duwende na naghahanap ng ligtas na lugar. Nagpasya siyang gumamit ng isang malaking kidlat laban sa kanya, ngunit hinawakan ni Schneider ang kanyang kamay at ipinaalala sa kanya ang oras noong una niya itong nakilala. Binanggit niya na nang siya ay dumaan, inabot niya at hinawakan ang kanyang damit, at sa nakalipas na 100 taon, siya ay naging kanyang santuwaryo. Hiniling sa kanya ni Schneider na alalahanin ang masasayang pagkakataon na magkasama sila bilang isang uri ng pamilya. Naalala ni Nie ang 15 taon na kanilang pinagsamahan, na inaalala ito bilang isang paraiso, kahit na inakala ni Schneider na ito ay isang laro lamang. Malapit na silang magbahagi ng isang espesyal na sandali nang biglang naging kulay ube ang asul na mga kuko ni Nie, na nagdulot ng kanyang pananakit, at isang harang ang nagtulak kay Schneider palayo sa kanya.
Bumangon si Schneider upang tingnan si Nie, ngunit nagulat siya sa isang suntok na nagpagulong-gulong sa kanya. Galit, hindi siya makapaniwalang muntik na siyang mahulog sa mga panloloko nito. Inakusahan niya siya ng paggamit ng parehong diskarte upang akitin ang 100 kababaihan at gawin silang mga pawn para sa kanyang ambisyosong mga plano. Ipinatawag ni Nie ang mga espiritu ng kulog at ipinadala ang mga ito sa Schneider, na tumututol sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga espiritu ng apoy. Matindi ang pagsalungat ng mga espiritu, ngunit napansin ni Gar na nagiging mali-mali ang mga fire spirit ni Schneider, isang senyales na nawawalan siya ng konsentrasyon at naabot na niya ang kanyang limitasyon. Ang anumang karagdagang pinsala ay maaaring mapanganib. Nakakita si Nie ng isang pagkakataon at pumunta para sa pagtatapos ng suntok. Pinalipad si Schneider at Nat-Aman ang mga bato sa daan. Si Yoko, na nanunood, ay sinisigaw ang kanyang pangalan. Naalala ni Nie na sinabi ni Schneider na hindi niya ito anak, isang bagay na palagi niyang dinadala sa mga pagtatalo, at paminsan-minsan ay sinasabing, mahal kita, kapag humihingi siya ng tawad. Galit, napagtanto niyang ginamit niya ang mga pangungusap na ito para manipulahin siya, tinatapos ang bawat argumento. Nakatayo sa harap ng isang mahina at dumudugong Schneider, napagpasyahan niya na siya ay hindi hihigit sa isang pambihirang half-elf na pinalaki niya sa isang kapritsyo, at hindi niya alam kung gaano siya kahalaga sa kanya. Pinalakas ang kanyang kamao sa pamamagitan ng kidlat, sinuntok ni Nie si Schneider, na nagpalipad muli sa kanya. Ipinahayag niya na ang pagsuko ay hindi isang opsyon sa pakikipaglaban sa kanya, pagkatapos ay tumawa. Gayunpaman, sa loob-loob niya, nasasaktan siya dahil mukhang hindi naiintindihan ni Schneider na mas mahalaga siya sa kanya kaysa sa isang ama o manliligaw. Siya ang taong maaasahan at mamahalin niya. Sa kabila nito, nais niyang manatili siya sa ibaba. Namumula ang kanyang kuko, tanda ng paparating na problema, ngunit nahuli ni Schneider ang sarili at ligtas na nakarating. Hindi sinasadya ni Nie na makita siyang tumayo muli, at ang kanyang daliri ay nagsimulang umagos ng dugo, na nagpapahiwatig ng problema sa hinaharap. Nalilito si Yoko dahil wala na siyang nararamdamang masamang hangarin mula kay Nie. Sa halip, mukha siyang umiiyak na bata. Ang mga espiritu ng kulog ni Nie ay nagsimulang mawalan ng kontrol, bumagsak sa mga pader, na may isa na tumama sa haligi kung saan nakatayo sina Shalanad at Yoko. Nakita ito ni Schneider at tinawag niya si Yoko, sinisigaw ang kanyang pangalan. Nalilito si Nie sa kanyang reaksyon, ngunit nang mawala ang usok, ipinakita ni Yoko ang dalawang daliri upang ipahiwatig na okay siya, na nagpaginhawa kay Schneider. Sinabi ni Yoko na hindi siya madaling bumaba. Tawag ni Lars kay Sheila, na walang malay. Sinuri siya ni Yoko at nakahinga siya ng maluwag nang makitang humihinga pa siya, walang malay. Kumaway ang mga espiritu ng kulog at lumipat patungo kina Schneider at Nie, na naglalayong atakihin sila. Tinakpan ni Nie ang kanyang sarili ng isang hadlang, at habang naglalaho ang mga espiritu, nagpasya siyang sumuko, na walang nakikitang punto sa ipagpatuloy ang laban. Sa pag-alis ng baybayin, ipinahayag niya ang kanyang intensyon na wakasan ang mga bagay, na binanggit na maaari na lamang pamahalaan ni Schneider ang isa pang spell. Sinabi niya kay Schneider na ibigay ang kanyang pinakamahusay na pagbaril o si Yoko ay talagang mamamatay, na nakakakuha ng reaksyon mula sa kanya. Nalilito si Gaara, naramdaman niyang may hindi maganda. Ang mga espiritu ng kulog ay wala sa kontrol ni Nie at inatake si Yoko, ngunit ngayon ay ipinahihiwatig niya na sinadya niya silang ipadala doon. Naghinala din si Yoko na si Nie ay tila ayaw niyang patayin si Schneider. Gumagana ang plano ni Nie, na nagpainit at sumigaw si Schneider na sisirain niya ang sinumang mananakit kay Yoko, kahit na siya yon. Nakangiti siya, hawak-hawak ang kanyang dumudugong mga kuko, habang si Abigail, sa kanyang lungga, ay tumatawa ng nakakatakot. Baka huli na si Nie kung hindi siya magmadali bago maging pulang-pula ang mga kuko. Maaari niyang basagin ang curset sa pamamagitan ng pag-alis ng puso ni Schneider at paggamit ng dugo para basagin ang spell. Inihanda ni Nie ang kanyang sarili, binabalaan si Schneider na ang kanyang susunod na spell ay isang mapanirang isa na magtatapos sa kanyang buhay. Galit, handa si Schneider na kunin siya, na nagsasabing sasalungat siya gamit ang sarili niyang ultimate spell. Dumating si Gio at isang mangkukulam sa eksena para panuurin ang laban. Nagkomento si Gio na ang mahiwagang puwersa na kanilang pinakawalan ay haantong sa pagpatay sa isa't isa, ngunit hindi sumang-ayon ang mangkukulam. Nakita niya si Schneider sa kanyang paningin na napunit ang dibdib at naniniwala siyang napagdesisyonan na ng tadhana ang kahihinatnan.
Pareho silang nagsimulang magsagawa ng parehong spell at nag-aalala si Gaara dahil hindi lang ito anumang spell, ito ay hindi natapos na spell ni Schneider. Gayunpaman, sa paghusga sa intensity at sa paraan ng kanilang pagpunta, sa palagay niya ay maaaring natapos na ni Schneider ang spell, ang Ultimate Mass Destruction spell. Habang nagsasalpukan ang mga spelling, sinabi ni Nie ang kanyang huling poem at isang I love you. Ang banggaan ay lumilikha ng nakakasilaw na liwanag na may malakas na hangin. Ang mga ito sa simula ay tila pantay na tugma, ngunit sinabi ni Gaara na ang spell ni Schneider ay bahagyang mas malakas, na nagtutulak kay Nie pabalik. Ang wakas ay malapit nang dumating dahil ang spell ay hindi magtatagal at ang napakalawak na puwersa sa pagitan nila ay tangayan si Nie. Nais ni Nie na ang labanan ay mabilis na matapos, mas piniling madala ng kamatayan na dulot ni Schneider sa halip na tiisin ang sumpang pulbos sa kanya. Nakita ni Yoko na lumuluha si Nie at napagtanto niyang ayaw niyang matapos ang mga bagay sa ganitong paraan. Walang magulang at anak ang dapat magpatayan. Si Yoko ay nagsimulang sumigaw sa kanila na huminto, na tinawag si Gaara upang mamagitan. Ipinaliwanag ni Gaara na huli na ang lahat, dahil nasa kawalan sila ng ulirat at hindi sila marinig. Bukod pa rito, ang kapangyarihan ng isang magic spell ay hindi na maaalala. Ang magagawa lang nila ay masaksihan ang pagtatapos ni Nie habang siya ay nakikipaglaban sa puwersa ng mahika. Si Nie, naghihintay sa kanyang wakas, ay nagnanais na kapag siya ay namatay, hawakan siya ni Schneider sa kanyang kamay sa huling pagkakataon, na lumuluha. Nagpatuloy si Schneider at biglang may narinig siyang boses na tumatawag sa pangalan niya. Hinihingi niyang malaman kung sino ang tumatawag sa kanya at nadala siya sa kawalan ng ulirat kung saan nakita niya si Lucian na tumatawag sa kanya. Ipinaalam sa kanya ni Lucian na dahil sa pagmamahal ni Nie sa kanya, siya ay nagdurusa ng sakit na mas malala pa kaysa sa kamatayan. Sinabi ni Lucian kay Schneider na buksan ang kanyang mga mata at tingnan ang kanyang anak na babae. Nakita ni Schneider ang daliri ni Nie na bumubulwak ang dugo, na kinikilala ang sumpang akusado. Ipinaliwanag ni Lucian na nakulong sa kanyang walang tigil na pagdurusa, pinili ni Nie ang kamatayan hindi sa pamamagitan ng mga kamay ng sumpa, ngunit sa pamamagitan ng mga kamay ng kanyang minamahal. Napagtanto na si Abigail ang nasa likod nito, nakita ni Schneider si Nie na nahuhulog habang sinasabi niya na mahal niya ito at pinaluha ang huli. Ikinagagalit nito si Schneider, na nagdulot ng sobrang karga ng kuryente na nakakagulat na binabaligtad ang spell na kanilang ginawa. Tumalabas na si Schneider ay nag-teleport ng spell sa ibang lugar. Napagtanto ni Nie na siya ay buhay pa. Si Schneider ay nakatayo sa kanyang harapan, nagtatanong kung masakit ang sumpa, napansin ang kanyang daliri na labis na dumudugo. Sinabi niya sa kanya na palalayain niya siya. Sa gulat niya, tinusok niya ang kamay niya sa dibdib niya at hinugot ang puso niya. Habang dumampi ang kanyang dugo sa mga daliri ni Nie, naputol ang spell sa kanyang kamay at isang kakaibang kulay abong bagay ang lumilipad sa kalangitan. Si Baba, ang mangkukulam, ay nagsabi na ito ay isang masamang espiritu mula pa noong unang panahon, at ito ay isang malakas na sumpa kay Nie. Nagalit si Gaara kay Schneider dahil sa paghila ng kanyang puso para iligtas si Nie. Tinatawag siyang tanga para sa pagsisikap na maging bayani para sa hustisya, pinaiyak nito si Gaara. Bumagsak si Schneider patungo kay Nie. Habang nahuhulog siya, naalala ni Nie ang mga masasayang panahon nila. Hawak niya si Schneider, na puro duguan, dahil nabali ang kanyang magic nail. Napakalakas talaga ng iyak at hiyaw ni Nie. Nagkatotoo ang hula ni Baba. Namatay si Yoko nang makita ang pagkamatay ni Schneider. Nagtataka siya kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito at iniisip niya ang oras na ginugol niya kay Schneider. Inihiga nila si Schneider sa isang bukas na silid. Nagtanong si Gio tungkol kay Nie, at sinabi ng head knight na hindi siya umalis sa tabi ni Schneider. 3 araw siyang nanatili sa katawan nito hanggang sa bumagsak siya sa sobrang pagod at ngayon ay natutulog sa kanyang silid. Nag-aalala si Gio na baka samantalahin ng tawagan si Sue at Abigail ang oras na ito para salakayin sila. Pumasok si Yoko sa silid kung nasaan ang katawan ni Schneider. Nakatingin siya sa kanya, pa rin, at sinabing hindi niya ibinalik sa kanya ang barya na hiniram niya. Tumabi ito sa kanya, hinalikan, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkaalis niya, pumasok si Lars, at biglang nagliliwanag ang katawan ni Schneider. Ito ay nagiging Lucian pagkatapos ay bumalik sa Schneider. Laking gulat ni Lars sa kanyang nakikita. Habang si Abigail ay abala sa pagbabalik sa Diyos ng pagkasira, muling nabuhay si Schneider, salamat sa kapangyarihan nito.
400 taon na ang nakalilipas, winasak ng Diyos ng pagkasira ang lupa upang palayain ito mula sa madilim nitong puso. Nang halos masira ang lahat, lumitaw ang isang maliwanag na liwanag, na nagdadala ng isang dragon. Sila ay nakipaglaban ng husto, inalog ang akses ng lupa at pumatay ng toneladang tao. Nanalo ang dragon, ngunit nagbago ang kwento sa paglipas ng panahon at nakalimutan ng mga tao ang tunay na katotohanan. Si Yoko at ang isang grupo ng iba pang mga tao ay nagtitipon kung nasaan si Schneider. Pinapanood nila ang pagbabalik ng kanyang puso, ngunit may nakakatakot na aura sa paligid niya habang siya ay nabubuhay. Iniisip ni Gio na tila konektado ang kapangyarihan sa muling pagkabuhay ng Demon God. Isang butas ang lumitaw sa gitna ng dibdib ni Schneider sa sandaling bumalik ang kanyang puso. Ang mga string ng dugo mula sa kanyang dibdib ay humihila sa bagong puso sa butas, na angkop dito kung saan ito dapat. Umakyat si Yoko sa ibabaw ng katawan ni Schneider at sinimulan siyang sampilan sa mukha, na sinasabing gumising siya. Sinabi niya na kailangan nila ang kanyang tulong at nagbabanta na susuntukan siya kapag hindi siya magising. Gumagana ang banta, at nagising si Schneider, humihip sa bubong ng silid. Nagising si Schneider kasama si Yoko sa kanyang mga bisig. Nakita ito ni Gio at sa tingin niya ay mas makapangyarihan si Schneider ngayon kaysa dati. Ang kasalukuyang siya ay higit pa sa kung ano ang maiisip ng sinuman sa kanila. Pagkaraan ng araw ding iyon, pumasok si Gaara sa isang silid, sumigaw para kay Schneider at sinabihan siyang mag-check sa labas. Tinanong ni Schneider kung bakit ganoon na lamang ang ginagawa ni Gaara, ngunit sinabi ni Gaara na tumahimik at tumingin. Si Schneider at Yoko ay umakyat sa bintana at nakita ang isang itim na ulap sa kalangitan. Kasabay nito, ang mga sundalo ay nakaharap sa isang demonyo na tila isang kalansay sa labas mismo ng mga tarangkahan. Parang ginagawa ng demonyo ang itim na ulap. Ang skeleton demon ay umaawit ng spell at ginagamit ito para salakayin ang mga sundalo. Ang kitakot-takot na kalansay ay pumasok sa bayan, pinalabas ang masamang baging nito. Sinasabi nito na ang mga tao ay mahina at dapat lamang itong sundin. Kung gagawin nila, maaari silang maging bahagi ng kaluluwa nito at mabuhay magpakailanman kasama si Leek, ang Eddie, na isang singsing na may bato dito. Sina Gio, Yoko, at ilang iba pa ay nanunood mula sa tuktok ng kastilyo. Nataranta ang dalawang pari na kasama nila, tapos na daw ang lahat. Sa isang halimaw na tulad ng kumakalat na pagkabulok ni Leek, lahat sila ay nasa malaking problema. Ipinaliwanag nila na ang sitwasyon ngayon ay tulad ng nangyari 50 taon na ang nakakaraan sa The Purple Castle. Sinabi ni Yoko na narinig niya ang kastilyo, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari doon. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang 4 na maharlikang pamilya ay konektado lahat, at lahat sila ay bumabalik sa The Purple Royal Family. Ang kaharian ng The Purple ay dating mayaman sa magandang tubig, magandang lupain, at magandang panahon. Ngunit isang gabi, ito ay naging isang kabuoang kaparangan. Isang araw sa The Purple Castle, nagpakita si Leek na may kasamang madilim na ulap at inatake ang kaharian ng The Purple. Ipinaliwanag ni Gio na 4 na tao ang piniling maging Eddie gamit ang Become Undead spell. Sila ay makapangyarihang mga pari at salamangkero, bawat isa ay may kanilang mga piitan na hindi nagustuhan ng mga tao dahil sa kanilang negatibong mahika. Ngunit hindi sila magkaaway. Pagkatapos, 50 taon na ang nakalilipas, isang walang ingat na tao ang nagpumilit na guluhin ang Megadeth spell sa isa sa mga piitan. Nalaman ni Yoko na si Schneider ito, dahil siya lang ang gumagamit ng spell na yon. Ang mga gargoyle sa paligid ng mga pader ng kastilyo ay lumiliwanag at nagiging apoy, na gumagawa ng isang firewall sa paligid ng buong lungsod. Pinipigilan ng apoy na pader ang madilim na ulap na lumayo pa. Sina Schneider, Gaara, at Ni, lahat ay nakahanda, pumunta sa Leek. Sinabi ni Schneider na si Leek ay isang paninindigan lamang sa pabango upang sirain ang mga ito, ngunit siya ay nasa sabik para sa kasiyahan. Napansin ni Ni na may sira sa dingding ng apoy at sinabi niya kay Schneider. Sinabi niya na si Eddie ay makapangyarihang mga undead na halimaw na may mas matalino kaysa sa mga tao, ngunit itong Eddie ay nakikinig kay Abigail at sumusunod sa kanyang mga utos. Sinabi ni Schneider na dapat ay simple ang pagharap dito dahil nag-eksperimento siya sa Megadeth spell 50 taon na ang nakakaraan sa piitan ng The Purple Kingdom. Nagtataka si Gaara kung bumagsak ang kaharian ng The Purple dahil sa Schneider 50 taon na ang nakalilipas. Tumawa si Schneider at sinabing baka siya ang may kasalanan. Anyway, kahit sino pa ang kalaban, madali nilang hahawakan. Naglalakad-lakad si Leek sa dingding ng apoy na parang wala lang, na ikinagulat ni Gaara at Ni. Lumapit si Schneider kay Leek para harapin siya.
Nakilala siya ni Leek, na nagsasabing ilang taon na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita. Sumasang-ayon si Schneider. Dilaan pagkatapos ay pag-atake na may maraming madilim na espiritu. Nagtataka si Leek kung paano nauutos ng isang tao na tulad ni Schneider ang ganoong malaking dark power, ngunit wala siyang pakialam. Nandyan siya para kunin ang bagay na ipinangako sa kanya ni Abigail. Lumilikha si Schneider ng napakalaking apoy, na nagsasabi kay Leek na hindi niya siya papayagan. Nagulat ito kay Leek, na ipinagmamalaki ang pagiging isang gwapong bayani at inaatake si Schneider. Gumagawa si Leek ng barrier spell, na ikinagulat ng lahat, at sinabing ginawa niyang walang silbi ang lahat ng spell ni Schneider. Tinawag ni Schneider na bobo si Leek, itinuturo din ang mga spells ng Leek ng barrier block, at kung wala ang mga ito, isa lang siyang bony skeleton. Tumawa si Leek at ipinakita ang Satan Ring, ang ikatlong demonyong kayamanan. Ipinagmamalaki niya kung paano ito isa sa pinakamakapangyarihang magic item at lahat ng gumagawa ng magic ay nangangarap na magkaroon nito. Gumagawa siya ng isang spell na gumagawa ng isang itim na globo sa itaas ng kanyang ulo tulad ng isang black hole na sumisiksik ng mga bagay sa hanay nito. Ang globo ay kumukuha ng mga bagay-bagay mula sa paligid, kahit na sinunggaban si Schneider. Pilit na pinipigilan ni Schneider ang paghila dahil hindi siya makakalipad ng walang magic. Sinabihan niya si Nagaara at Ni na manatili sa likod, o sila ay masipsip din. Tumawa si Leek, pinagtatawanan ng mga tao at sinasabing hindi katugma si Schneider para sa kanya. Si Schneider ay hinayla patungo sa globo, at ang bagay na tumutulong sa kanya ay naputol. Tumalon si Ni upang iligtas siya, hinawakan ang kanyang kamay, at sinaksak ang kanyang espada sa konkreto, na pinipigilan ang mga ito na mahayla. Pinagalitan ni Schneider si Ni, sinabihan siyang bumitaw, kung hindi ay mahayla rin siya sa black hole. Umiiyak siya at sinabing hindi mahalaga, kahit mamatay siya, hindi niya ito papakawalan. Si Schneider ay naantig sa kanyang mga luha at salita. Nagsimulang pumutok ang kanyang espada, at ang bigo na si Gaara ay nagsisikap na malaman ang isang bagay. Sinabi ni Leek kay Schneider na mailigtas niya ang kanyang sarili kung aakyat siya sa Ni, ngunit sinabing si Schneider ay naging mahina sa emosyon at pagmamahal. Tumawa si Leek, na tinatawag siyang walang pag-asa na tao na natigil sa damdamin. Nagpasya si Schneider na ibaba siya bilang isang tao at sinipsip sa black hole. Tinawag siya ni Ni, pumutok ang kanyang espada, at halos masipsip siya. Hinawakan ni Gaara ang kanyang talam para iligtas siya, ngunit binitawan na niya si Schneider. Ang itim na butas ay nagsasara, na nakakulong sa Schneider at Ni sa loob. Si Leek ay nakakaramdam na ipinagmamalaki na manalo. Pagkatapos ay humakbang si Gaara upang labanan si Leek, bumunot ng espadang natatakpan ng kidlat na ikinagulat niya. Sinisingil ni Gaara si Leek, inaatake siya ng napakabilis. Hindi makasabay si Leek at lumilipad sa buong bayan. Inilagay ni Gaara ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, ngunit bumagsak sa lupa. Naaalala ang isang biro na ginawa ni Schneider tungkol sa kanyang pagiging isang kalokohan ng mga Diyos. Nagmamadaling tumulong ang mga kaibigang ninja at dinala siya sa isang medic. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa espada ni Gaara, si Mir Amasa, na sinasabing maaaring nauubos nito ang kanyang enerhiya sa buhay, ngunit ang kanilang ipinagmamalaki na si Gaara ay handang isakripisyo ang kanyang sarili. Ngunit, nako, si Leek, halos patay na, ay gumagamit ng singsing ni Satanas upang mabuhay muli. Nagbanta siya na lipulin ang mga ninja, tinawag silang mahina, ngunit nanindigan sila upang protektahan si Gaara. Nais ni Gaara na sabihin niyang tumakbo sila, ngunit hindi niya magawa. Nang malapit nang sasalakayin sila ni Leek, kinagat siya ni Nu, ang kulog na hayop, mula sa likod sa balikat. Si Afrit, ang apoy na demonyo, ay nakabukas sa black hole para makatakas sina Schneider at Ni. Natakot si Leek at tinanong si Schneider kung paano siya nakatakas noong halos patay na sila. Ipinaliwanag ni Schneider na habang sila ay lumulutang sa paligid, gumamit siya ng isang spell upang makahanap ng magic at ipinatawag ang mga enchanted sword. Lumilikha si Afrit ng isang malakas na hadlang sa kanilang paligid. Naghihintay na si Leek ay kumuha ng kapangyarihan mula sa singsing ni Satanas, na ginawa niya pagkatapos na matalo ni Gaara. Sina Schneider at Ni ay pumunta kay Gaara at nakiramay sa kanya. Nagbiro si Schneider tungkol sa masamang anyo ni Gaara, ngunit nagpapasalamat siya sa tulong. Pero, nako hindi, pinahinto sila ni Leek, sinabing masyadong maaga ang kanilang selebrasyon. Sinasabi niya na siya ay isinilang na muli ng 100 beses, sa bawat oras na mas malakas. Iginiit niya na ang kanilang mga pag-atake ay hindi gagana at nagpapatunay na ang mga tao ay walang kapangyarihan.
Nagalit si Schneider at sinabi kay Lick na babayaran niya ang pananakit sa kanyang kaibigan. Naging fire sword si Afrit para kay Schneider. Lick lunges sa kanya upang maalis siya, ngunit Schneider madaling hiwa sa kanya sa kalahati, na nagsunog sa Lick. Dilaan ang mga sumpa kay Schneider, na sinasabing malapit na niyang nakawin ang singsing ni Satanas mula kay Abigail at i-unlock ang mga kapangyarihan nito upang magkaroon ng mahika na mas malakas kaysa sa Diyos ng pagkasira. Si Schneider, pagod sa pagsasalita ni Lick, hiniwa siya sa huling pagkakataon para tapusin siya. Habang nagkakawatak-watek si Lick, lumiliwanag ang mga ulap at nagiging alabok siya. Iniisip ni Ni ang mga huling salita ni Lick, lalo na ang kapangyarihang higit sa Diyos ng pagkasira. Naalala niya ang isang bagay mula 15 taon na ang nakakaraan at iniisip niya kung iyon ang ibig niyang sabihin. Napansin niya ang singsing ni Satanas na bumabalik sa kastilyo. Nabigla si Abigail nang makitang bumalik ang singsing at nagtataka kung paano natalo si Lick. Nang magulo ang kanyang mga plano at binugbog ang mga asasin, nagpasya siyang pumunta mismo sa ilalim ng kastilyo ng Metalacana. Hinahabol niya ang selyo ni Sheila, ngunit hamarang si Ni. Sinubukan niyang pigilan siya, ngunit ginamit ni Abigail ang singsing para maging Omega Abigail. Ang singsing ni Satanas ay nag-activate ng Demon Mail at Demon Mace, na bumubuo ng isang buong baluti na bumabalot kay Abigail, na ginagawa silang isang malakas na nilalang. Gamit ang bagong nahanap na kapangyarihang ito, tinalo ni Omega Abigail si Ni at tatapusin na siya nang dumating si Schneider, na umawit ng spell. Tumingon si Abigail para tingnan kung saan magmumula ang pag-atake. Ang spell ni Schneider ay nagpatawag ng isang golem at napagtanto ni Abigail ang panganib. Binasag ng golem ang pader, iniharap sina Abigail at Schneider. Si Ni ay nasa gilid, iniisip kung ano ang magiging laban na ito. Iniinsulto ni Schneider si Abigail, hinihiling sa kanya na palayain si Ni. Sinubukan ni Ni na balaan si Schneider na si Abigail ay immune sa mga magic attack sa kanyang kasalukuyang anyo. Ngunit siya ay idiniin sa pader ni Omega Abigail, na nabasag ang lahat ng kanyang baluti. Kinukot siya ni Abigail si Schneider, na sinasabi na ang dating pinuno ng Underworld, ang Emperor ng Kadiliman, at ang Prinsipe ng Impyerno ay nahulog sa isang second-rate na unggoy na pumanig sa mga tao at sa mga puwersa ng kabutihan. Walang ingat na sisingilan ni Schneider si Abigail sa golem. Si Gaara ay sumugod sa kanya, na sinasabi sa kanya na panatilihing malamig ang ulo. Sinasabayan ni Ni ang parehong payo, na hinihimok siyang huwag umatake ng walang thorough. Gayunpaman, pinukaw ni Abigail si Schneider sa pagsasabing mahaharap niya sa wakas ang kamatayan. Pinatahan siya ni Schneider sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang nakabaligtad na mukha, na naging sanhi ng pagkahulog ni Omega Abigail. Tinanong ni Abigail kung paano nalaman ni Schneider na ang nakalantad na mukha ay ang kahinaan ng golem. Ipinagmamalaki ni Schneider, na nagsasabing siya ay isang likas na henyo. Si Schneider ay naniningil sa Omega Abigail muli, puno ng determinasyon. Nanatiling kalmado si Abigail at naghahanda sa pag-atake. Bumukas ang chest plate at shoulder guards ng Omega Abigail, na nagpapakita ng mga kristal na orbs. Sinabi ni Abigail na mas makapangyarihan siya kaysa kay Schneider at hindi siya matatalo. Nagpaputok siya ng isang sabog mula sa mga orbs, ganap na sinisira ang Schneider's golem at ang lugar sa paligid nila. Nagawa ni Schneider na tumalon habang nag-atake. Natahimik ang lahat sa mapangwasak na kapangyarihan ni Abigail. Nag-aalala si Ni dahil hindi magic ang kapangyarihang ito at naramdaman na niya ito noon pa. Napagtanto ni Schneider na ito ay ang magic ng sinaunang mundo, na ginagawa siyang mausisa. Binabalaan siya ni Kara tungkol sa Omega Abigail sa likod niya, handang umatake. Sinabi ni Abigail kay Schneider na ang nakita niya ay isang maliit na bahagi lamang ng dakilang kapangyarihan ng kasamaan na minsang sumire sa buong sangkatauhan. Nagpasya si Schneider na kung ang mga kayamanan ng demonyo ay may napakataas na mapanirang kapangyarihan, gusto niyang makuha ang kanyang mga kamay sa isa. Nagulat ang lahat nang marinig na ang mga kayamanan ng demonyo ay talagang nilikha ng mga alchemist at mangkukulam ng sinaunang mundo gamit ang parehong proseso na ginamit upang likhain ang Diyos ng pagkasira. Sinabi ni Abigail kay Schneider na ipinagmamalaki niya na nalaman niya ang mga bagay-bagay at nakabilang sa 4 na banal na hari. Si Schneider ay isang palaisipan sa kanya dahil hindi niya siya naiintindihan. Iniisip ni Abigail na si Schneider ay masyadong matalino at makapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong niya si Schneider kung siya ay yuyuko at susunod bilang kapalit ng kapangyarihan, ngunit sinabi ni Schneider na hindi. Nagpasya si Abigail na durugan si Schneider sa ilalim ng mga paa ni Omega Abigail.
Nagdiwang siya, na iniisip na natalo niya si Schneider at maaari na ngayong magkaroon ng huling selyo upang sirain ang mundo. Ang mga tao sa paligid ay nataranta, pakiramdam na nawala ang kanilang bayani. Nakapagtataka, si Schneider ay buhay pa, tinutulak si Omega Abigail sa pamamagitan lamang ng kanyang lakas. Gulat na gulat ang lahat. Tinawag ni Schneider si Abigail na nalinlang at sinabing ipapakita niya sa kanya kung ano ang hitsura ng tunay na kasamaan. Inihagis niya si Omega Abigail sa mga dingding ng kastilyo, na nagsasabi na ipapakita niya ang ilan sa kapangyarihan na iniimbak niya, na lumilipad sa kalangitan. Nagmamadali si Gaara na iligtas si Yoko mula sa mga bumabagsak na bato dulot ng mga aksyon ni Schneider. Sinabi niya sa kanya na hindi ito maganda dahil kapag nagseryoso si Schneider, hindi siya bumitiw at naniniwala si Yoko na totoo ito. Iminumungkahi ni Nada na lumikas sa kastilyo. Tinatawanan ni Abigail si Schneider, pinagtatawanan siya sa pag-aakalang maaari siyang gumamit ng magic laban sa kanya. Kinukutya niya si Schneider, sinasabing isa lang siyang salamangkero at magic lang ang kailangan niyang labanan. Hindi sumasang-ayon si Schneider, sinabing iba ang kanyang magic at hindi siya natalo kahit isang labanan o tunggalian sa nakalipas na 400 taon. Wala rin siyang planong matalo sa susunod na 400 taon. Sinabi ni Abigail kay Schneider na tatalunan niya ang kanyang mapagmataas na fighting spirit mula sa kanya, at sa sandaling matapos niya ang kanyang spell ay ang sandali na siya ay mamamatay. Nag-aalala si Ni dahil alam niyang hindi gagana ang magic kay Omega Abigail. Sinisigawan niya si Schneider, na sinasabi sa kanya na huwag gumamit ng magic laban kay Abigail, ngunit hindi siya nakikinig. Tinapos ni Schneider ang kanyang spell, na lumikha ng isang madilim na enclosure sa paligid ng Omega Abigail. Si Garnet, Ni, at maging si Abigail ay nagsimulang matakot dahil ang magic na ginamit ni Schneider ay isang ipinagbabawal na sinaunang spell. Napansin ito ni Gio at sinabihan ang lahat na bumaba. Pagkatapos ay gumawa si Schneider ng isa pang spell sa ibabaw ng barrier at tumawa pa siya sa proseso. Lumilikha ang spell ng mga slime organism na nagtali sa Omega Abigail, at nagsimulang humampas sa kanya ang mga malaahas na nilalang. Ipinaliwanag ni Schneider na sila ay nagugutom na mga demonyong espiritu na ipinatawag niya mula sa impyerno, palaging nagugutom, nilalamon ang anumang bagay at lahat ng bagay sa kanilang paligid. Si Gio, na nanunood, ay nagsabi na ito ang pinakamahusay na paraan upang sirain ang isang demonyong kayamanan kasama ng mga demonyo. Kumpiyansa si Schneider na hindi lalabas ng buhay si Abigail mula sa globo at tumatawa ng hysterically sa mahabang panahon. Naniniwala si Schneider na tapos na ito habang nagpapatibay ang mga organismo. Gayunpaman, hindi nasaktan ang Omega Abigail sa hadlang. Sinisira niya ang globo at nagpapadala ng malalakas na wind blades na pumutol sa binti ni Schneider at humiwalay ng pulgada ang layo mula sa kanyang puso. Nagulat ang lahat dahil brutal na nasaktan si Schneider at bumagsak sa lupa. Nagpakawala ng dagandong si Omega Abigail, at ang regular na si Abigail ay lumuluha dahil palaging minamaliit siya ni Schneider. Biglang nabuo ang mga ulap ng bagyo at natakot si Gio at ang mga pari sa kapangyarihan ni Abigail matapos itong makitang talunin ang mga demonyong espiritu. Napagpasyahan ni Gio na imposibleng sirain ang gintong kayamanan ngayong pinagsama na sila. Biglang bumagsak si Sheila sa lupa, namimilipit sa sakit. Isang ulan ng kidlat mula sa langit ang pumapatak sa kastilyo. Si Anthrasax, ang Diyos ng pagkawasak, ay nagbukas ng mga mata at tumitili. Nakalaya na ito mula sa ikatlong selyo nito at ngayon ay gumagalaw na. Napagtanto ni Gio na ang ika-4 na selyo ay nagsisimula ng masira, ngunit nagtataka kung bakit. Sinisikap ni Schneider na hindi malaglag ang kanyang braso habang tinanong siya ni Abigail. Nagtatanong kung paano siya nakagawa ng link sa mundo ng demonyo at nakakuha ng ganoong kalaking kapangyarihan ng mahika. Tinawanan ito ni Schneider at sinabi sa kanya na ito ay isang sikreto. Pagkatapos ay tinutuya niya si Abigail, na hinihiling sa kanya na aminin na ang mga demonyong espiritu ay natakot sa kanya ng sapat upang maiihi siya sa kanyang pantalon. Nagalit ito kay Abigail, at sinipa niya si Schneider sa mga dingding ng kastilyo, na sinasabi sa kanya na huwag siyang maliitin. Si Mi ay sumisigaw sa takot at sumigaw kay Schneider na umalis doon. Tumatawa si Abigail, habang tinatapakan si Schneider sa dingding, iniisip kung hanggang kailan siya mananatiling bastos. Siya ay huminto, at si Schneider ay bumagsak sa isang puddle ng dugo. Si Lar, na nanunood, ay nararamdaman ng Diyos ng kapangyarihan ng pagkawasak na dumadaloy sa Abigail at Schneider, na nagtatanong sa kanya ng kanilang pag-iral.
Si Sheila, na nasa sakit, ay sinubukang tawagan si Schneider. Si Abigail, tiwala na natapos na niya ang Schneider, ay tumatawa habang ang lahat ay nakatingin sa takot kay Schneider na nakahiga sa sahig na walang buhay. Muling tumawa si Abigail, sinabing sa wakas ay lilikha na siya ng impyerno sa mundo. Sinimulan niyang akyatan ang tore kung saan pinuputol ni Prinsesa Sheila ang huling selyo sa kanyang katawan. Nagulat ang lahat nang malaman na ang huling selyo ay nasa loob ni Prinsesa Sheila. Si Gio, nagulat, ay nagtanong kay Abigail kung paano niya nalaman na ang huling selyo ay nasa prinsesa. Sinabi ni Abigail na alam niya dahil natatakot siya sa kanilang kapangyarihan. Itinago ni Gio ang selyo sa isang lugar sa kaharian, kung saan ito ang pinakamahirap hanapin at pinakamadaling protektahan. Kaya, gumamit si Gio ng mahika upang i-transplant ang selyo sa tiyan ng prinsesa. Natakot ang mga lalaki habang papalapit si Abigail sa tuktok ng tore. Si Sheila, na nasa sakit pa rin, ay nagawang bigkasin ang pangalan ni Schneider, na nagmamakaawa sa kanya na gumising at protektahan ang mundo. Himala, ito ay gumagana, at si Schneider ay tinamaan ng isang kidlat na gumising sa kanya. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay nagsimulang magtipon sa paligid ng Schneider. Sinimulan niyang turuan si Abigail, na nagsasabing wala siyang karapatang tawagin ang mundo na kanyang laruan. Hindi ito nilikha para sa paggamit ng isang tao, ito ay inilagay doon para magamit ng lahat ayon sa gusto nila. Sa kabila ng kanyang kalahating hiwalay na braso, itinaas ito ni Schneider at nagsimulang kumanta ng spell. Si Gio at ang mga pari ay natatakot sa spell, alam nilang ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng panahon. Tinanong ni Abigail kung nabaliw na si Schneider, at sinabihan siya ni Schneider na tumahimik, tinawag siyang baligtad na mukha. Ipinahayag niya na hihipan niya ang kalangitan ng kastilyo. Gayunpaman, may problema dahil kahit ang malakas na spell na ito ay walang epekto sa Omega Abigail, tulad ng tuhod ni Arch at ang kapangyarihan ni Gaara ay walang epekto sa sandata ng demonyo. Gio concludes sila ay tiyak na mapapahamak. Ang napakalakas na spell ng Halloween ay nagiging sobrang lakas at sinisira nito ang bahagi ng kastilyo, na ginagawang tumakas ang lahat upang manatiling ligtas. Si Schneider ay patuloy pa rin sa spell, ngunit ngayon ang kanyang braso ay dumudugo ng husto. Tumawa lang si Abigail, hindi man lang magasgasan ang kanyang magic sa labas ng Omega Abigail. Ipinagmamalaki niya na mayroon itong hindi mapipigilan na kalasag sa pagtatanggol, mas malakas pa sa ganap na mahika, at maaari itong maprotektahan laban sa kapangyarihan mula sa Diyos ng pagkasira. Ngunit pagkatapos, out of nowhere, lumitaw si Ni sa langit at tinanong si Abigail. Sabi niya kahit gaano kalakas ang armor, maaari itong masira ng isang talagang malakas na puwersa na mas malakas kaysa sa depensa ng armor. Sinimulan ni Ni sabihin ang mga magic na salita para sa Halloween, ang parehong spell na ginagamit ni Schneider. Lahat ay nagsimulang mag-cheer para sa kanya, umaasang baka matalo nito si Abigail. Ngayon, natatakot na si Abigail, iniisip na maaaring gumana talaga ito. Habang binabato ni Ni ang spell kay Abigail, sigurado siyang sapat ang lakas ng enerhiya para masira ang harang nito. Kung hindi ito gagana, alam niyang hindi nila masisira ang tatlong pinagsanib na kayamanan ng demonyo. Pero hindi siya sumusuko. Parehong siya at si Schneider ay patuloy na umaatake, at sa wakas, nalagpasan nila ang defensive barrier. Ang kanilang mga kapangyarihan ay nagsasama-sama at bumaril sa kalangitan bago mawala. Bumagsak ang mga malalaking bato kay Abigail, na durog sa kanya. Nagdiriwang ang lahat, iniisip na nailigtas nila ang kastilyo. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian. Tumawa si Abigail at bumangon mula sa mga guho, tinutuya sila. Sabi niya kung iyon lang ang kapangyarihan ng kabutihan laban sa kasamaan, talo na sila. Ang armor ay mayroon na ngayong kakaibang marka, at hindi makapaniwala si Gaara na hindi gumana ang gayong malakas na pag-atake. Napagtanto ni Ni na isang anti-magic spell ang ginawa sa armor, na nagpapaliwanag kung bakit hindi ito maaapektuhan ng mga espada at magic. Patuloy na tinutuya ni Abigail si Schneider, na nagsasabing tatapusin niya ang kanyang legacy bilang maalamat na wizard. Hindi makatayo si Schneider dahil sa mga pinsala at pagod. Muling tumawa si Abigail, na sinasabing ang araw na ito ay minarkahan ang simula ng kawalan at pagkawasak sa lupain. Nawawala ng pag-asa ang lahat, na pagtatanto na wala silang magagawa para pigilan ang kasamaang ito. Lumapit si Abigail kay Schneider, na sinasabing siya ang magiging sakripisyo para likhain ang lupain ng impyerno. Ngunit si Schneider, na hindi sumusuko, ay tumayo at sinabi kay Abigail na siya ang magtatapos sa pagkatalo. Natatawa na lang si Abigail sa matigas na usapan ni Schneider.
Si Ni, na nag-aalala para kay Schneider, ay tumakbo upang salubungin siya, na naniniwalang hindi siya mabubuhay nang wala siya. Kinuha ni Gaara ang kanyang espada at nagmamadaling sumama kay Schneider, ngunit mabilis silang hinarang ni Yoko. Sinabi niya sa kanila na si Schneider ay hindi mamamatay, na sinasabi ito ng may malakas na paniniwala. Patuloy na pinag-uusapan ni Abigail ang tungkol sa pagwawakas kay Schneider, na nagpaplanong gamitin ang Kingstone ng armor para gawing abo, tulad ng golem. Nagbanta siyang lipulin ang mga kaibigan at kasintahan ni Schneider. Sinubukan ni Ni na tumakbo kay Schneider, ngunit hinayla siya ni Gaara pabalik, pinigilan siya. Nag-aalala rin si Gaara, dahil wala silang nasubukang nagtagumpay kay Abigail, ngunit nagtitiwala siya kay Yoko, na nagsasabi sa kanila na magkaroon ng pananampalataya. Napagtanto ni Gio na ang kapangyarihan ng kadiliman kay Abigail at Schneider ay nakakaapekto sa selyo kay Prinsesa Sheila. Kung ang kapangyarihan ay patuloy na lumago, ito ay masisira. Si Sheila, umiiyak, ay lubos na umaasa na mabubuhay si Schneider dahil siya lang ang makakapagligtas sa kanila. Nagawa ni Schneider na tumayo, ngunit mayroon na lamang siyang isang paa at isang braso ang natitira. Gayunpaman, hindi siya sumusuko. Nabawi ang kanyang lakas, ipinahayag niya na hindi siya susuko, at sa pagkakataong ito, siya ang mananalo. Naghanda sina Abigail at Schneider para sa kanilang huling pag-atake. Parehong naglulunsad sa isa't isa. Ipinagmamalaki ni Abigail na hindi mahawakan ni Schneider ang kanyang depensa, ngunit ipinahayag ni Schneider na mayroong isang mahinang lugar sa armor. Pinilit niya ang sarili sa pagsabog ni Abigail at dumiretso sa vulnerable na puntong iyon. Ang baluti ay nataman at gumuho sa lupa sa mga piraso. Ito ay isang tagumpay, ngunit hindi isang ganap. Isinakripisyo ni Schneider ang kanyang katawan at naputol sa kalahati bilang resulta. Niyakap ni Ni ang tuktok na kalahati ng katawan ni Schneider, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Nag-aalala ang lahat para sa kanya, ngunit may ngiti sa mukha ni Gaara at Yoko nang tumugon si Schneider, marahang hinaplos ang buhok ni Ni. Nagsimulang umiyak si Schneider nang tanungin ni Gaara kung bakit, na inihayag na hindi niya makakasama si Yoko dahil isang mahalagang bahagi ang nawala. Binato siya ni Yoko ng bato, buti na lang wala na. Gayunpaman, ang pagkabigla ay hindi pa natatapos. Bumangon muli si Abigail, at may mga galame na nakakabit sa kanyang katawan, hinawakan niya si Yoko. Nagulat at nagalit ang lahat na hindi patay si Abigail. Pinipilit ni Yoko na palayain ang sarili, ayaw niyang mamatay si Schneider dahil sa kanya. Sinubukan ni Schneider na tumayo gamit ang kanyang kalahating katawan, ngunit binaril siya ni Abigail. Nagbabala sa kanya na huwag kumilos kung pinahahalagahan niya ang buhay ni Yoko. Ang mga galame ay lumabas mula sa lupa at pinigilan si Ni at Gaara. Si Abigail ay naglalayo ng isa pang pagbaril kay Schneider, at tila ito na ang katapusan para sa kanya. Sa isang panaginip na lugar, natagpuan ni Schneider ang kanyang sarili sa isang transplane. Tinawag siya ni Lucy, sinabihan siyang tumayo. Dahan-dahan, binuksan ni Schneider ang kanyang mga mata at umupo. Si Lucian, na humarap sa kanya, ay iginiit na hindi pa niya oras para mamatay. May misyon siya. Protektahan ang Metolacana, pigilan ang selyo sa prinsesa at ang Diyos ng pagkawasak na masira, at protektahan ang kanyang mga sugatang kaibigan mula sa hindi matagumpay na labanan. Binigyang diin ni Lucian na gagawin nila ito ng magkasama para sa mga taong mahal nila at sa buong mundo. Ngunit hinampas ni Schneider ang kamay ni Lucian na ikinagulat niya. Sinabi niya kay Lucian na wala siyang pakialam sa mundo o pag-ibig. Sinasabi ni Schneider na pag-aari niya ang mundo, at lahat ng magagandang babae ay pag-aari niya. Galit sa ginawang tanga ni Abigail sa kanya, ipinahayag ni Schneider ang kanyang intensyon na patayin si Abigail. Ipinikit ang kanyang mga mata, bumalik siya, hinahamon si Abigail na ipagpatuloy ang laban, na idiniina ang pagkakaroon lamang ng kalahati ng kanyang katawan ay hindi titigil sa kanya. Taking gulat ni Abigail na si Schneider ay buhay pa, habang ang kanyang mga kaibigan ay tuwang-tuwa sa kanyang pagbabalik. Sinabi ni Schneider kay Abigail na ito na ang huling pagkakataon. Determinado siyang patayin si Abigail minsan at magpakailanman. Kung sakaling mabuhay muli si Abigail, papatayin na lang siya ni Schneider. May ginawa si Schneider na nagpasigaw kay Abigail ng pangalan ni Jesus. Pinalibutan ni Schneider ang kanyang katawan ng mga apoy. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na tumayo. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang maapoy na pag-atake kay Abigail, na umiwas dito. Nagtataka si Abigail kung paanong ang Schneider ay mayroon pa ring napakaraming kapangyarihan at enerhiya. Hulaan niya na maaaring dahil ito sa masamang mahika ng Diyos ng pagkasira.
Ang Diyos ng pagkawasak kahit papaano ay nagbibigay buhay muli kay Schneider sa bawat oras at ginagawang mas malakas ang kapangyarihan ni Schneider. Nangyayari ito dahil ang Diyos ng pagkawasak ay may malakas na koneksyon sa kadiliman. Si Schneider ay dating namamahala sa kadiliman, at kilala siya ng mga tao bilang isang demonyo. Kaya malalim ang ugnayan ng Diyos ng pagkawasak kay Schneider. Habang mas marami sa mga selyadong kapangyarihan ng Diyos ng pagkawasak ang inilalabas, patuloy na nagiging mas malakas si Schneider. Kapag nabuksan ang huling selyo na pumipigil sa kapangyarihan ni Sheila, magkakaroon si Schneider ng napakalaking lakas. 15 taon na ang nakalilipas, si Abigail ay humanga sa pagkakaroon ni Schneider ng higit na kapangyarihan. Ngunit ngayon si Schneider ay isang kaaway ng mga maitim na rebelde. Ngunit ang kanyang pagbabago ay dahil sa isang labanan na aktwal na nangyari 15 taon na ang nakakaraan ng labanan ni Schneider ang isa sa prinsipe ng 5 kabalyero na nagngangalang Gianotto. Nang sinubukan ni Schneider na ibigay ang kanyang lihim na reincarnation spell, sa halip ay tinataka ni Gio ang kaluluwa ni Schneider sa loob ni Lucian. Kahit na nasira ang selyo at nabuhay muli si Schneider, nagbago si Schneider sa loob ng 15 taon na nabuklod. Sinabi ni Abigail na hindi nakarapat-dapat si Schneider sa titulong Evil Incarnate dahil naglagay si Lucian ng puso ng tao sa loob niya. Sinubukan ni Abigail na pag-usapan kung ano ang nagawa ng pag-ibig kay Schneider, ngunit sapat na ang narinig ni Schneider. Sinisingil niya si Abigail at sinuntok siya. Sinabi kay Abigail na masyado siyang nagsasalita para sa isang taong masama. Sinabi ni Schneider na dapat tumahimik si Abigail habang si Schneider ang gwapong bayani ay mapupuksa siya. Sinabi ni Schneider kay Abigail na maghanda upang makakita ng isang bagay na talagang nakakatakot. Nang subukan ni Abigail na tumugon, sinigawan siya ni Schneider na tumahimik, hindi hinayaang magsalita si Abigail. Nagpadala si Abigail ng stone golem para salakayin si Schneider, ngunit ang espada nito ay tumalbog sa isang mahiwagang hadlang na nakapalibot sa Schneider, na ikinagulat ni Abigail. Ipinahayag ni Schneider na tatapusin niya si Abigail ngayon. Nagsisimula siyang magbigay ng isang malakas na spell. Nang ipadala ni Abigail ang golem upang makialam, ipinatawag ni Schneider si Afrit, isang maapoy na espiritu na nagsimulang sunugin ang golem. Gumagawa si Schneider ng Halloween spell, pinasabog ang golem. Nagkomento si Gaara na ang Halloween spell na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa mga huli ni Schneider. Sinabi ni Abigail na ang kanyang mga Ghost Knight na nagsasama sa isang stone golem ay magiging immune sa kanyang kapangyarihan at lumikha ng isang kalaban na kapangyarihan upang kontrahin ang kanyang pag-atake. Ang mga kabalyero ay muling nagpapasigla sa golem, na ginagawa itong mas malakas kaysa sa Halloween spell ni Schneider. Ang Schneider ay naging mas malakas din. Inihagis niya ang kanyang pinakamalakas na fire spell kasama ng isa pang Halloween spell. Sa wakas ay sinisira nito ang stone golem. Pinasaya ni Yoko si Schneider at masaya ang lahat na nanalo siya. Hinarap ni Schneider si Abigail. Nagpatawag siya ng mga fire spirit para hawakan ang mga Ghost Knight. Si Abigail ay nagmasid sa pagkabigla habang ang kanyang hukbo ay nawasak. Sinisigawan niya si Schneider na manatili at umatake gamit ang kanyang mga galami, ngunit sinunog ito ni Schneider. Sinubukan muli ni Abigail, ngunit sinunog din ni Schneider ang mga galami na iyon. Sinabihan ni Schneider si Abigail na tumahimik at sinimulang suntukin ang kanyang mukha ng paulit-ulit. Kahit na sa mga suntok, sinisingil ni Abigail ang kanyang Satan ring. Sa palagay niya ay nagkamali si Schneider, hindi siya tinapos ng mahika. Kapag ganap nang na-charge ang Sing-Sing, plano ni Abigail na mag-higanti at magbukas ng black hole para siksipin si Schneider. Ngunit bago matapos ang pag-charge ng Sing-Sing, inihagis ni Schneider ang kanyang nagninangas na espada, ibinato si Abigail sa isang bato at pinatay siya. Masaya si Gio at ang mga pari na pinatay ni Schneider si Abigail. Ang selyo ng Diyos ng pagkawasak ay buo pa rin, kaya hindi ito maaaring bumangon at magdulot ng pagkawasak. Matapos talunin si Abigail, nasaktan ng husto si Schneider. Nawala ang apoy niya at bumagsak siya sa lupa, kalahati na lang ng katawan niya ang natitira. Tumakbo si Yoko, nag-aalala sa kanya. Sinabi sa kanya ni Schneider na mayroon siyang huling sasabihin. Sabi niya, "I love you to Yoko," saying both he and Lucian will love her forever. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinahinga ang kanyang ulo. Nagulat si Yoko. Sinusubukan niyang gisingin siya, umiiyak at nagmamakaawa na bumalik siya. Ang lahat ay malungkot, iniisip na si Schneider ay namatay. Pero nagbibiro lang si Schneider. Nakangiti siyang yamakap kay Yoko. Napagtanto ang kanyang kalokohan, pinalo siya ni Yoko sa ulo.
Nagsimula silang magtalo, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing mahal niya siya. Habang pinupuri ni Yoko si Schneider, sumabad si Abigail. Sinabi niya na wala ng sapat na lakas si Schneider para tapusin siya. Dahil naubusan ng enerhiya si Schneider, naisip ni Abigail na mayroon na siya. Naghahanda si Abigail na pasabugon si Schneider, ngunit nakatayo si Yoko sa harapan na nagpoprotekta sa kanya. Napansin ni Yoko na hindi stable ang platform na kinaroroonan ni Abigail. Sinubukan ni Schneider na kumbonsihin si Yoko na lumipat sa kaligtasan, ngunit sa halip ay nagsimula siyang tumakbo kay Abigail, iniiwasan ang kanyang mga galame. Si Schneider ay patuloy na sumisigaw para kay Yoko na huminto, ngunit huli na ang lahat. Tinulak niya ang isang bato, dahilan para bumagsak ang plataporma ni Abigail. Parehong nahulog sina Yoko at Abigail sa gilid ng mataas na bangin. Ito ang paraan ni Yoko sa pagprotekta at pagpapakita ng pagmamahal sa lahat. Nahulog si Yoko sa dagat. Bumagsak si Abigail sa tuktok ng tore, na tumama sa kanya. Maraming gray energy entity ang lumabas mula sa katawan ni Abigail. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na kadiliman. Bigla silang nagsimulang kumalat, na ginagawang madilim ang kalangitan sa araw na parang gabi. Ang madilim na ulap ay nagdadala ng kidlat na nagsisimulang sirain ang kastilyo. Ang mga taga-nayong nanunood mula sa malayo ay iniisip na katapusan na ng mga araw. Habang ang kastilyo ay nawasak na may mga durog na bumagsak kung saan-saan, si Archie ay sumama kay Schneider. Muntik nang bumagsak ang isang malaking bato sa kanila, ngunit sumugod si Gar para harangan ito. Habang patuloy na kumikislap ang kidlat, lahat ng mahawakan nito ay magsisimulang maglaho. Ang espiritu ni Schneider ay umalis sa kanyang katawan, at nakipagtagpo siya sa espiritu ni Yoko. Ang kanilang mga espiritu ay naging isang magkasama magpakailanman. Nasira din ang selyo ni Lucian. Ang mga taga-nayon ay nanunood habang ang buong kastilyo ay nawasak sa isang malaking pagsabog.